Dali Lito, itakas mo na ang anak natin bago pa siya makita nila ina. Paano ka, Lunara? Haharapin ko sila ina at ang iba pa. Haharapin ko ang pagkakamali ko Lito. Dahil sa batas namin mga diwata, hindi ka mo pwedeng umibig sa mga tao at lalo na sa mga aswang. May kaakibat yun na kaparusahan dahil ang batang isisilang mula sa pinagsanib na lahi ay maaaring maging malakas balang araw na siyang sisira sa balanse ng magkaibang mundo. Hindi ako papayag. Baka may gawin sila sa'yo. Nakahanda ako ron. Kailanman, hindi ko pinagsisihan na umibig sa'yo Lito kahit isa kang aswang. Dahil alam kong mabait ka. At kahit kailan, hindi ko pinagsisisihan na nagkaanak tayo. Sayang nga lang. At hindi ko na masusubaybayan ang paglaki niya. Ano bang sinasabi mo? Anong hindi mo susubaybayan? Basta Lito, ikaw na ang bahala sa anak natin. Mabuhay kayo ng tahimik at payapa. Paano mangyayari yun? Magagawa pa rin siyang matuntun ng mga kalahi mo. At isa pa, kalahating diwata pa rin ang anak natin. Ako nang bahala. At dito ay nag-orasyon si Lunara. Elemento ng kalikasan. Ako'y nananawagan. Ikubli mo ang anak ko sa aking angkan at sa mga kampo ng kasamaan. Dito ay nagliwanag ang mga kamay ni Lunara. Bilang isang diwata ng buwan, ay may kakayahan itong ikubli ang totoong pagkatao ng kanyang anak mula sa mga diwata, engkanto, maligno at aswang. Ayan Lito, hindi na malalaman ng kahit na sino na isa siyang kalahating diwata na may dugong aswang. Eto, kunin mo ang punyal ng buwan. Ibigay mo ito sa kanya. Balang araw, magagamit niya ito para ipagtanggol ang sarili niya. Sumama ka na lang sa amin. Hindi pwede. Matutuntun pa rin tayo. Para sa kapakanan ng anak natin. Kaya ako to ginagawa. Kaya sige na. Wala nang nagawa si Lito, kundi ang umalis dala ang sanggol na babae na nasa 1 buwan pa lamang. Dito ay iniwan ito si Lunara. At ilang sandali lang, imbes na mga diwata ang dumating, ay mga aswang ang nagpakita na ikinugulat ni Lunara. Huraya? Ang huklubang gabunan? Anong ginagawa mo rito? Ano pa? Eh di papatayin ka at kukunin ang anak mo. Nasaan ang batang anak niyo ng traitor na si Lito? Wala siya rito. Hindi mo makikita ang anak ko. Kinuha na siya ng mga kalahi ko. Huwag ka magpatawa, Lunara. Alam ko hindi mabubuhay sa mundo ng mga diwata ang anak mo dahil may dugo siyang gabunan. Kaya ibigay mo na siya sa akin at ako mismo ang kakain sa anak niyo ng traitor na si Lito. Hindi traitor si Lito. Sadyang hindi ka lang niya mahal at ako ang pinili niya. Kaya hindi mo matanggap yun sa sarili mo. Wala kang karapatan na umibig sa isang aswang. At alam mo yan, Lunara. At lalong-lalo na nagkaanak pa kayo. Hindi ko man magawang makita ang anak mo. Hahanapin din siya ng mga kalahi mo at papatayin dahil may masamang dugo ang batang yun. Kaya babalak mong patayin ang anak ko dahil sa dalawang uri niya? Kaya ba natatakot kayo? Na balang araw mas magiging malakas siya kaysa sa inyo at siyang pipigil sa kasamaan nyo? Ha? Huraya? Yun ay kung lalaki pa ang anak mo, Lunara. Dali mga alagad. Sugurin siya. Dito ay inatake ng mga gabunan si Lunara at gamit ang lakas nito ay nilabanan niya ang mga aswang pero nagagawa siyang masugatan dahil sa marami nga ang mga ito. Malakas kang diwata, Lunara. Pero alam ko ang kahinaan mo. Sa oras na makapanganak ka sa isang hindi purong diwata ay magiging tawa ang katawan mo at manghihina ka sa loob ng 6 na buwan. At yun ang malaking kahinaan nyo. Kaya ipinagbabawal sa inyo ang makipagrelasyon sa tao. Oo, mahina nga ako. Pero hindi kasing hina kagaya ng inaakala mo, Huraya. Dito ay nag-orasyon si Lunara dahil alam niya na wala na din siyang ligtas sa mga kalaban nitong mga aswang. Kaya naman, isasama niya ito. Nananawagan ako sa buwan na nasa langit. Dinggin mo ang hiling ng diwatang sa'yo'y lumalapit. Dito ay nagliwanag ang katawan ni Lunara. Kasabay nito ang pagtama ng sinag ng buwan sa kalangitan. Hindi! Gagamitin niya ang natitira niyang lakas para atakihin kami ng mga alagad ko. Humanda kayo. Isasama ko kayo sa aking katapusan. Tikman niyo ang galit ng diwata ng buwan.
Dito ay nagliwanag ng nakakasilaw ang katawan ni Lunara at dito ay mabilis ding nag-orasyon si Horaya. Dahil may alam din ito sa karunungang itim. Espiritu ng kadiliman at pati ng karimlan. Protektahan niyo ako sa atake ng kalaban. At dito nga ay nagliwanag ng nakakasilaw ang katawan ni Lunara. At mabilis ding nag-orasyon si Horaya dahil may alam din ito sa itim na karunungan. May bumalot na itim na usok kay Horaya bago ito tamaan ng atake ni Lunara. Kaya hindi ito masyadong napinsala at nagtamulang ito ng mga paso sa katawan, pero ang ibang mga alagad nito ay patay lahat. Pangahas ka, Lunara! Hindi ko alam na may ganun ka palang kakayahan. Naubos tuloy ang mga alagad ko. Pero hindi bale. Kapalit naman ito ang buhay mo. Kailangan ko na lang gawin ay hanapin ang anak mo at patayin. At pagkatapos nun ay umalis na si Horaya na sugatan dahil si tinamong pinsala. Habang naiwan ang katawan ni Lunara na naging kahoy na estatwa at wala ng buhay. Lumipas ang ilang sandali ay may dumating na diwata at ito ay ang kapatid ni Lunara na si Floraya, ang diwata ng kakahuyan. Lunara, kapatid ko, eto na ba ang kabayaran ng pagmamahal mo sa isang mortal kagaya ng sabi ni Ina? Napapaiyak na sabi nito habang kaharap ang naging kahoy na kapatid. At sa pagtulo ng luha ni Floraya ay may tumubong bulaklak mula roon. Hindi man kita natulungan aking kapatid, pero pangako sa'yo na hahanapin ko ang anak mo at puprotektahan. Hindi na ako papayag na walang gagawin. Wika nito habang niyayakap ang wala ng buhay na kapatid. Hindi kasi nagawang tulungan ni Floraya ang kapatid nito na si Lunara dahil pinagbawalan siyang lumabas ng Elemtaria, ang mundo kung saan doon naninirahan ang mga diwata. Pinagbawalan itong makita ang kapatid dahil nga sa kasalanan nito na nakipagrelasyon sa tao at hindi basta tao kundi may dugong aswang pa na siyang mahigpit na ipinagbabawal sa kanilang mundo. Kaya naman huli na ang lahat nang makabalik ito sa mundo ng mga tao para tulungan ang kapatid. Gayunpaman, gusto sana nitong gumanti sa mga aswang na gumawa nito sa kanyang kapatid pero limitado lamang ang kanilang kakayahan. Lalo na kung gagamitin ng mga ito sa paghihigante. Kaya mas naisip ni Floraya na hanapin na lamang ang sanggol na anak ni Lunara at gabayan yon. Samantala kay Lito naman ay alam niyang matutunton siya ng mga aswang at hindi kalaunan. Kaya mas naisip ni Floraya na hanapin ang sanggol na anak ni Lunara at gabayan yon. Samantala kay Lito naman, alam niyang matutunton siya ng mga aswang hindi kalaunan. Kaya ang naisip niyang gawin ay ipaampon ang kanilang anak ni Lunara sa ibang tao para maiiwas ito sa mga kalaban nila at nakatago naman ang totoo nitong pagkatao sa iba dahil sa pagpatong ng orasyon ni Lunara dito. Kaya naman dinala ni Lito ang sanggol sa isang liblib na baryo at dito ay may nakita itong dalawang matanda na mag-asawa. Lumapit siya sa mga ito upang humingi ng tulong. Umiiyak na kasi ang sanggol dahil sa nagugutom na ito. Kaya naman kumatok ito sa bahay ng mag-asawang Peryong at Pelipa. Pinagbuksan naman ito ng dalawang matanda at nagulat nga nang makita ito. Magandang hapon po. Pwede po bang makiusap? Baka po may gatas kayo dyan. Para lang po sa anak ko. Nagugutom na po kasi siya. Kanina pa po siya umiiyak. Diyos ko, saan ba kayo galing? Pumasok kayo dito. Peryong, kumuha ka ng gatas ng kalabaw natin. Madali ka. Nagugutom na siguro itong sanggol. Agad namang sumunod sa asawa nito si Lolo Peryong at dito ay kumuha ito ng gatas ng kalabaw. Agad namang hiniram ni Lola Pilipa ang sanggol kay Lito upang ehele ito na siyang nagpahina naman sa iyak ng sanggol. Hay, kawawa ka naman. Nagugutom ka na siguro. Sandali lang, kukuha lang tayo ng gatas mo. Nang makakuha na ng gatas ng kalabaw si Lolo Peryong ay agad niya itong sinalin sa baso at ibinigay kay Lola Filipa. Ano ba yan, Peryo? Paano yan may inom ng sanggol? Hay nako! Ilagay mo nga sa supot na malinis at kumuha ka ng karayom. Butasan mo para nasisipsip ng sanggol. Kamot ulo namang sumunod si Lolo Peryong sa kanyang asawa at nang matapos nga itong maisalin sa supot at nabutasan ay kaagad na nitong ipinainom sa sanggol. Tiis ka lang muna dito. Wala tayong gamit. Saan ba kayo galing na mag-ama?
Wika ni Lola Felipa kay Lito na hindi na nila napansin kanina dahil sa abala mga ito mula sa pag-aasikaso sa sanggol. Pero nagulat ito nang wala na si Lito sa kinauupuan nito. Peryong, nasaan ang tatay ng sanggol? Nagwika naman si Lolo Peryong na malay niya umano ay abala ito sa pinag-uutos niya. Lingid sa kanilang kaalaman ay umalis na si Lito at sadyang iniwan ng sanggol sa mag-asawang matanda. Dahil alam niya at ramdam niya na mabait naman ang dalawa at kahit papaano ay may kaya naman sila sa buhay. Dahil nga may mga alagang hayop ang mga ito at may taniman din ng saging. Kaya alam niya na kaya ng mga itong alagaan ng kanyang anak. Hindi din kasi ito pwedeng tumigil doon dahil delikado at baka matunton ito ng mga kalaban. Kaya mas maigi nang makaalis kaagad ito sa lugar. Nagtaka naman ang mag-asawang matanda dahil bigla na lamang iniwan sa kanila ang sanggol at may nakaiwan pang punyal na kasama. Bakit iniwan ka na lang ng tatay mo dito? At may punyal ka pang kasama ah. Nagwika naman si Lolo Peryong sa kanyang asawa na ano umano ang gagawin nila sa sanggol. Ano pa? E di aalagaan. Alangan naman pabayaan natin to. Baka babalikan din ito ng ama niya sa atin. Pero dito muna ito. Kaya ikaw, pumunta ka ng bayan bukas. Bumili ka ng mga gamit ng sanggol. Wala nang nagawa si Lolo Peryong kundi mapakamot na lamang sa kanyang ulo. Kung bakit umano sila ang mag-aalaga sa sanggol, eh hindi naman nila kaano-ano yon. At dito nga ay ibinigay ni Lola Felipa ang sanggol kay Lolo Peryong. O eto, hawakan mo muna ah. Magbabanyo lang ako. Kinuha naman ni Lolo Peryong ang sanggol dahil papasok ng banyo si Lola Felipa. At paglabas nito ay napangiti ito nang makita si Lolo Peryong na hinihele na ang sanggol na ngayon ay natutulog na. Kaya naman lumapit na dito ang matanda. Akin na ah. Nagwika si Lolo Peryong na bakit niya umano kukunin. Inatutulog na nga sa kanya. Napapangiti na lamang si Lola Felipa dahil kanina ay tila ba ayaw niya pa ito na ampunin nila ang sanggol. Pero ngayon ay ayaw na niya itong ibigay sa kanya. Kaya naman naghanda na lamang ito na mahihigaan ng sanggol upang makatulog ito ng maayos. Samantala si Lito naman ay bumalik ito kung nasaan niya naiwan si Lunara. At pagbalik niya, nakita niya ang ribulto ng asawa na naging punong kahoy na lamang. Kaya naman napaiyak ito at nayakap yon. At nagwika na ligtas na umano at nasa mabuting kamay na ang kanilang anak. Matapos makita at malaman na wala na ang kanyang asawa, ay umalis na ito. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad ay may humarang sa kanyang mga aswang. At ito ay mga bangkilan na alagad ni Horaya. Maraming uri ang mga ito. Merong abwak, wakwak, kadwang at maging mandurugo. At sa pamumuno ito ng gabuna na si Amelia. Kamusta, Lito? Nagawa ka din naming matunton. Nakita mo bang asawa mo? Galit na galit si Lito, kaya hindi na ito nagsalita at nagbago na ito ng anyo at sinugod ang kanyang mga kalaban. Pero dahil marami ay wala siyang laban sa mga ito. Ngunit ganun pa man ay nagawa niyang mapatay ang ilan sa mga ito, kagaya ng ilang mga abwak, wakwak at maging ang ilang mga mandurugo ay nasugatan nito. Nagawa niyang baliin ang mga malalapat nitong mga pakpak. Maging si Amelia ay hindi din nakaligtas at sugatan din ito. Pero sa kasamaang palad ay napatay nila si Lito at dinala ang bangkay nito kay Horaya. Horaya, eto na ang bangkay ni Lito. Magaling. Amelia, malakas talagang isang yan. Nagawa niyang mapatay ang ilan sa mga alagad namin. Maging ako'y sugatan sa kanya. Pero hindi bale, patay na din naman siya. Ang sanggol, nasaan? Wala kaming nakitang sanggol na dala niya, Horaya. Ano? Hindi niyo nakita ang sanggol? Oo, si Lito lang ang nakita namin. Hanapin niyo ang sanggol na anak nila, Lunara. Delikado ang batang yun pag lumaki siya. Agad namang sumunod si Amelia sa utos ni Horaya, kaya lumakad na ito upang hanapin ang sanggol. Samantala sa sanggol naman kinabukasan sa bahay ng dalawang matandang mag-asawa na si Lola Felipa at Lolo Peryong. Peryong, ano kaya magandang ipangalan natin sa sanggol na ito? Nagwika naman si Lolo Peryong na bakit umano nila papangalanan ang sanggol, hindi naman ito sa kanila. At isa pa, baka balikan ito ng kanyang ama. Oo nga Peryong, pero mas maigang maitatawag pa rin tayo sa kanya ah. Alam ko na ah, Diway na lang ipapangalan ko. Kasi mukha siyang diwata. Kaya yun na muna ang palayaw niya ah, magmula ngayon.
Nagwika si Lolo Peryong na sige na umano, siya na ang bahala at aalis muna ito. At saan ka naman pupunta? Sumagot naman si Lolo Peryong na pupunta ito ng bayan upang bumili ng gamit ng sanggol. Alangan naman umano, nasa supot lang nila padedehin yon at gatas lang ng kalabaw ang ipapaday din nila, kaya bibili din siya ng gatas. At lumakad na nga si Lolo Peryong, pero para pumunta ng bayan at bumili ng mga gamit. Hinako, kunwari pa talaga ang matandang yon. Pero gusto na din naman na nasa amin ka na lang. Ang cute mo naman bata ka. Inalagaan nga ng dalawang matanda ang sanggol na babae habang naghihintay pa sila na dumating ang tatay nito na nag-iwan dito. Pero lumipas lang ang ilang araw ay walang bumalik para kunin ang sanggol. Wala kasing kaalam-alam ang dalawang matanda na patay na ang tatay nito kaya hindi na nakabalik pa. Samantala, nagtaka naman ang mga kababaryo ng mga ito kung saan kinuha ng dalawang matanda ang sanggol gayong wala naman silang anak. Sinabi na lamang ng dalawa na inampun umano nila ang sanggol sa isang malayong kamag-anakan. Kaya wala na ding mga nagtanong pa. Lumipas pa ang ilang mga buwan na taon, wala na talagang bumalik upang kunin ang ngayon nasa 8 taong gulang ng bata na si Diwayway o si Diway sa palayaw nito. Bagamat walang mga magulang, ay naging maayos naman ang pagpapalaki ng dalawang matanda rito dahil lumaking mabait at maawain si Diway. Yun nga lang ay makulit ito at pilya. Kaya napapakamot na lamang ng ulo minsan sila Lola Filipa at Lolo Peryong kapag may nagsusumbong sa kanila mga kababaryo patungkol sa kalokohan nito minsan. Diway apo, dali na, gising na. Mahuhuli ka na sa klase eh. Apo Lola, andyan na po. Bumangon na si Diway at naligo at pagkatapos magbihis ay naupo na ito para mag-almusal. Kumain ka na dyan, papasok ka pa para hindi ka mahuli eh. Bakit ka pa na naman yung iniinom mo imbes na gatas? Ayoko na po ng gatas Lola. Malaki na po ako, kaya nagkakapi na po ako ngayon. Ay nako, kaya minsan ay parang matanda ka na. O siya sige na, kumain ka na nga lang dyan. Kumain na nga ang tatlo ng kanilang agahan at nang matapos ay humalik na sa kanyang Lolo Peryong at Lola Filipa si Diway at lumakad na ito. Paalam po Lola Pepper, Lolo Pogi. Aalis na sana si Diway nang bigyan ito ng dagdag na baon ng kanyang Lolo Peryong. Wow, may dagdag akong baon. Salamat Lolo. Tumakbo na ito na tuwang-tuwa dahil nadagdagan na naman ang baon niya. Ay nako, sinabihan ka lang ng apo mo na pogi, binigyan mo na kaagad ng maraming pera Alam mo namang magaling mang utuya ang apo mo Nagwika naman si Lolo Peryong na talaga namang pogi ito. Peryong, pogi ka nga, pero 5 dekada na nakakaraan. Napakamot ulo na lamang si Lolo Peryong at nagpaalam na din sa kanyang asawa upang umalis patungo ng kanilang taniman, pati na rin sa palaisdaan na siyang pinagkakakitaan nila. May mga ilan din sila mga tauhan na tumutulong sa mga ito, kaya naguutos na lang si Lolo Peryong minsan ng kanilang mga gagawin. Simula kasi ng ampunin nila si Diway, ay tila ba sinuswerte sila ng unti-unti dahil palaging maganda ang ani nila sa kanilang taniman ng mga prutas, kagaya ng saging, langka at abokado. Nag-umpisa na ding mag-alaga si Lolo Peryong ng mga tilapia at hito at lalong umangat ang kanilang kabuhayan. Pero kahit ganoon, ay hindi mo kakakitaan ng karangyan ng dalawang matanda dahil simple pa rin sila at ang mga naiipon nilang pera sa bangko ay nakapangalan na kay Diway, pati ang kanilang mga lupain dahil nga batid ng dalawang matanda na may edad na sila. Balik naman kay Diway papasok ng paaralan, ay nadaanan nito ang ilang mga bahay ng kanilang mga kababaryo kaya binabati niya ito. Magandang umaga sa mga kababaryo namin magaganda, pero mga chismosa. Ano chismosa ka dyan, Diway? Maganda na sana ang bati mo. Nilagyan mo pa ng chismosa. Ang aga-aga, nagtitipon-tipon na po kayo nila Aling Lorna, Aling Aida at Fer, Aling Maming. Ano naman kung nagtitipon-tipon kami? Chismosa na kaagad sa'yo yun? Sige na, pumasok ka na nga. Sige po, paalam po. Napapailing na lamang ang mga ali kay Diway dahil sa kakulitan nito. Pero kahit ganoon si Diway ay natutuwa naman sila dito at sanay na sila sa kanya. Kaya habang naglalakad palabas ng kanilang baryo si Diway ay nakasalubong niya ang isang matanda na pinaghihinala ang aswang sa kanilang lugar at ito ay si Aling Paging.
Kaya naman iniiwasan ito ng karamihan, pero hindi ni Diway. Alam kasi ni Diway na may kakaiba sa matanda at hindi siya sigurado na aswang nga ito. Pero ganun pa man, ay alam niya naman na mabait ito. Hindi kasi nito pinapansin ang mga sabi-sabi sa kanya at hinahayaan lamang niya ang mga ito. Kaya naman na makasalubong niya ay binati niya ito. Aling Peking, magandang umaga. Hindi naman nagsalita ang matanda at nilagpasan lang siya nito. Pero dahil makulit si Diway ay muli niya itong binati. Aling Peking, ang sabi ko, magandang umaga po. Dito na lumingon ang matanda sa kanya at nagwika. Ano bang ginagawa mo bata ka? Bakit mo ako binabati? Hindi ka ba natatakot sa akin? Oh? Bakit naman ako matatakot sa'yo, Aling Peking? Mabait ka naman. Hindi mo ba alam na sinasabi ng iba na aswang ako? Dito ay nagulat si Aling Paging sa sinabi ni Diway sa kanya. Ano naman kung aswang ko? Alam ko na naman na mabait ka po. Kasi kung masama ka, marami ka nang nabibiktima. Wala naman eh. Magsasalita pa sana si Aling Paging pero nakita niya na may papalapit na mga bata kaya naman lumakad na ito papalayo kay Diway. Umiiwas kasi si Aling Paging dahil baka pati si Diway ay tuksohin ng mga tao kapag nakikita ito nakausap siya. At ilang ulit na din naman niyang sinabihan si Diway na lumayo ito sa kanya pero sadyang makulit ito at hindi nakikinig. Ganun pa man, natutuwa si Aling Paging dito dahil sa kabila ng pagtaboy niya rito ay hindi malang lumalayo sa kanya ang bata. Nang umalis na si Aling Paging ay nagpatuloy na din sa paglalakad si Diway at dito ay may lumapit na sa kanya na kanyang kababata at kaklase na si Nena. Diway, si Aling Peking yun ah. Nakikipag-usap ka ron. Binati ko lang, umiwas nga eh. Dapat lang na umiwas ka sa kanya, Diway. Kasi sabi nila nanay at tatay, aswang daw si Aling Peking. Hindi naman totoo yun eh. Totoo yan, Diway. Nakita nga daw siya ni tatay at ng lola Peryong mo na kumakain ng hilaw na manok. Wala namang sinabi sa akin si lolo. Tara na nga, hayaan naman na si Aling Peking. Lumakad na nga ang dalawa papasok ng kanilang paaralan at nang makarating na sila ay agad na silang naupo sa kanilang upuan at nagantay sa kanilang guro. Maya-maya ay dumating ang kanilang principal at nagwika na wala umano silang klase ngayon at hindi nakapasok ang kanilang guro dahil may sakit ito kaya naman umuwi na lamang umano sila. Ngayon lang ata nangyari to ah. Dati, kahit may sakit si ma'am, pumapasok yun. Oo nga eh. Baka siguro masama talaga ang pakiramdam ni ma'am, kaya hindi siya nakapasok. Ano kaya kung dalawin natin siya? Ano na yun ah? Ikaw na lang, Diway. Malayo ang bahay ni ma'am. Tsaka hindi nga natin alam ang papunta rin eh. Tsaka uwi na lang ako. Tutulungan ko si nanay sa paglalaba. Di magtatanong-tanong tayo. Pero sige, ikaw ang bahala. Ako na lang ang pupunta kay na Ma'am Ruby para dilawan siya. Sige, Diway. Ikaw na lang. Kasi wala ka namang gagawin sa inyo eh. Ako kasi, kailangan kong tumulong sa bahay namin. Kaya ikaw mas na lang ako sa guru natin. Kaya naman dahil wala nga silang pasok ay umuwi na nga silang dalawa. Dumiretso na ng uwi si Nena. Samantalang si Diway naman ay tinungo ang bahay ng kanilang guro para kamustahin ito. Ano kaya nangyari kay ma'am? Pupunta na lang ako dun. Wala naman kaming pasok at may baon naman akong tanghalian. Lumakad na si Diway patungo sa baryo ng kanilang guro. Nilakad na lang ang papunta rito kahit medyo may kalayuan yon. Kaya naman na makarating ito sa isang baryo ay tumigil muna ito at nagmerienda sa isang tindahan. Pabili nga po ako, Ali. Anong bibilhin mo? Biskwit po at juice. Sige, sandali lang. Kukuha ko. Kumuha nga ang matandang tindera at ibinigay kay Diway. O ito na, asan ang bayad mo? Mamaya naman po, Ali. Hindi ko pa nga po nakakain. Tsaka tatambay naman po ako dito. O sige siya nga pala. Bago lang kita nakita dito. Kayo nga, bago ko lang din pong nakita. Syempre hindi ka naman taga rito. Kaya ngayon lang tayo nagkita. Ano bang ginagawa mo dito? Saka saan ka ba pupunta? Naka-uniforme ka pa. Nagbubulakbol ka ba? Hindi po, Ali ha. Tawagin mo na lang akong bakya. Aling bakya. Ikaw sino ka? Anong ginagawa mo dito sa baryo namin? Ako po si Diway Aling Bakya. At kumakain po ako dito ngayon sa tindahan nyo. Ano ba namang klaseng sagot yan? Sabi nyo, ano ginagawa ko sa baryo nyo eh. Kaya eto, kumakain ako ngayon sa tindahan nyo po. Hindi yun ang ibig kong sabihin.
Hinako, ang ibig kong sabihin, kung saan ka ba pupunta? Hindi niyo naman inaayos ang tanong Aling Bakya. Pupunta po ako sa bahay ng guro namin na si Mama Ruby kasi hindi po siya pumasok. Sabi ng principal namin na pangit, masama daw ang pakiramdam niya. Estudyante ka pala na Ruby. Kilala niyo po si Mama Ruby Aling Bakya. Syempre naman, dumadaan yan dito. Kung ganun, alam niyo po kung saan ang bahay niya. Ibig mo bang sabihin, dadalaw ka sa guro mo? Hindi mo naman alam kung nasaan ang bahay niya. Kaya nga nagtatanong po ako eh. Kung alam ko, hindi na po ako magtatanong sa inyo. Oo nga no. Ang talino ng batang ito. Hindi ko alam ang bahay nila. Pero sa kabilang baryo pa yata ay nakatira. Kayo din naman pala, hindi niya din alam kung nasaan ang bahay ni Mama Ruby. Ay naku, Parang naging kasalanan ko pa. Hindi naman ako pupunta doon. Bakit ko naman tatanungin? Siya nga pala, huwag ka nalang pumunta doon. Kasi balibalita na ang kabilang baryo ay marami nakatirang aswang at mga kilkiig. At ikaw lang mag-isang lalaka doon. Baka mapahama ka pa. Lalo na't napakabata mo pa. aswang at kilkig Aling Bakya. Ano po yung kilkig? Mga manlalason. Mga taong nagbibigay ng sakit sa iba. Kaya ikaw, huwag kang tatanggap ng pagkain mula sa hindi mo kakilala. Ibabalik ko na lang pala itong kinuha ko Aling Bakya. Kasi baka manlalasin din po kayo. Anong ibabalik ka dyan? Paubos mo na nga yung kainin niyaan. Tsaka anong manlalason ka dyan? Biro lang po Aling Bakya. Kayo naman, galit ka agad. Hindi niyo naman po ako masisisi. Nag-iingat lang po ako. Pambihirang bata ka. Malapit mo nang maubos ang kinakain mo. Tsaka ka pa magsasabi na mag-iingat ka. Napatigil naman ang usapan ng dalawa na may dumating na bata na sing edad lang ni Diway at marungis ito. Lumapit sa tindahan ng bata at umutang kay Aling Bakya ng isang sardinas. Ay nako, uutang na naman kayo. Marami pa nga kayong utang dito sa akin na hindi pa nyo nababayaran, Inday. Pasensya na po Aling Bakya. Kasi hindi pa po nabibili ang uling namin ginagawa ni nanay. Tsaka may sakit po kasi siya. Malulugi na ako sa inyo nito, Inday. Hindi pa po kasi kami kumakain mula kagabi Aling Bakya. Nagugutom na po ako. Ito bata oh, sa'yo na lang to. Kaagad na ibinigay ni Diway ang baon niyang tanghalian sa batang si Inday at nakita niya na nanlaki ang mga mata nito dahil pritong baboy at may itlog pa ang ulam nun. Talaga bata, akin na lang to. Oo, sa'yo na lang yan. Kasi busog na naman ako eh. Tsaka wag ka nang umutang dyan kay Aling Bakya. Mukhang masama ugali niyan eh. Anong masama ugali ka dyan, Diway? Malaki nga ang utang nila sa akin. Bigyan niyo na lang po ng bigas si Inday Aling Bakya at Sardinas. Ako pong magbabayad para po may maisaayang po sila. Talaga, ikaw ang magbabayad. Apo, isama po ng may merienda ko. Pakikwenta na lang po. O sige, mabuti naman. Hay, salamat. May pera din papasok sa tindahan ko. Binigyan nga ni Aling Bakya si Inday ng bigas at sardinas, kaya naman nagpasalamat ito. Maraming salamat po Aling Bakya. Huwag ka magpasalamat sa akin at babayaran din niya ni Diway. Salamat Diway ah. Ang bait mo. Wala ka naman Inday. Mula ngayon, magkaibigan na tayo ah. Magkaibigan? Oo, magkaibigan na tayo. Mukhang mayaman ka naman Diway. Bakit ka makikipagkaibigan sa akin na mahirap lang kami? Ano naman kung mahirap kayo Inday? Wala namang kasi yan sa akin. Kami nga, magkaibigan na ni Aling Bakya kahit ngayon lang kami nagkakilala. At saka kita ko at pangat siya. Ayos nga lang sa akin. Pambihirang bata itong si Diway. Kakakilala nga lang namin. Nilait na kaagad ako na pangit. Pero hindi maitatanggi na mabait siyang bata at matulungin. Kaya nakakatuwa siya. Maraming salamat ulit Diway. Paano? Aalis na ako. Nag-aantay na ang nanay ko sa akin. Sige Inday. Siya nga pala. Eto oh. Baon ko yan. Tsaka ang mga binigay sa akin nila lolo at lola ko na pera. Inipon ko. Kaya sa'yo na yan. Marami to Diway ah. Oo. At ipon ko yan eh. Pero sa'yo na yan. Kailangan mo yan. Sige. Maraming salamat ulit. Umalis na nga ang batang si Inday, kaya naiwan na sila Aling Bakya at si Diway. Nasa 200 lahat ang babayaran mo, Diway. Kasama yung kinuhang bigas ni Inday at sardinas. Okay po Aling Bakya. Ilastin nyo na lang po muna at babalikan ko po kayo. Anong babalikan?
Sabi mo babayaran mo ako. Babayaran ko nga po sana kayo, Aling Bakya. Ang kaso, naawa po ako kay Inday at may sakit ang nanay niya. Kaya ibinigay ko lahat kay Inday ang pera ko. Malaki nga yun eh. Ay nako. Akala ko pa naman, magkakapera na ako. Mapupunta din naman pala ulit sa lista. Huwag po kayo mag-alala, Aling Bakya. Babalik po ako dito. Pangako po. At kailan naman yon? Bukas o kaya ay sa linggo. Wala naman kaming pasok bukas eh. Kaya babalik ako dito sa inyo at papayaran ko po kayo ng utang ko. Magtiwala lang po kayo kay DY Cute. Nagtiwala nga ako sa'yo kanina kaya pinautang ko si Inday. Akala ko babayaran mo. Uutangin mo lang din naman pala. Ay nako. Sige na. Ano pa bang magagawa ko kundi ilista? Bumalik ka. Aling Bakya. Umalis na nga si Diway para tumungo sa bahay ng kanilang guro na siyang pakay nito. At dahil sa nangyari ay nakalimutan na ni Aling Bakya na pigilan ito. Diway, sandali lang. Pero tumakbo na ito kaya napapailing na lamang si Aling Bakya. Sana ayos lang. Sabagay, umaga pa naman. Wala na nga nagawa si Aling Bakya at hinayaan na lamang si Diway. At balik nga dito ay tumungo ito sa kabilang baryo kung saan sinasabi na doon nakatira ang kanilang guro. Liblib na pala ang bari nila, ma'am. Pero ayun, nakita ko na sa unahan. Lumakad pa ito hanggang sa makarating na nga ito sa baryo. Magtatanong pa sana ito sa ibang tao na may makakita sa kanya na isang babae na may edad na din kaya tinawag siya nito. Bata, anong ginagawa mo dito? Magandang araw po, Ale. Alam niyo po ba kung saan ang bahay ni Ma'am Ruby? Sabi ko na nga ba? At estudyante ka ng anak ko. Halika, sumama ka sa akin. Nanay po pala kayo ni Ma'am Ruby? Oo, ako si Rona. Ako naman po si DY Aling Rona. Pabuti na lang at nakita kita. Bakit ka ba pumunta dito? Bibisita lang po sana ako kay Ma'am Ruby. Hindi ka na dapat pumunta dito. Lalo't mag-isa ka lang. Mabuti ako ang una nakakita sa'yo. Lumakad nga sila patungo sa bahay ng guro pero habang naglalakad ay ramdam ni Diway ang mga kakaibang presensya sa paligid. Dahil nga lingid sa kaalaman nito na kalahating diwata at kalahating aswang ito at malakas at matalas ang kanyang pandama. Pero dahil nga hindi niya alam na kakaiba siyang bata, ang akala niya lang ay normal lang ang lahat ng yon. Nang dumating na sila sa bahay ng kanyang guro, ay pinapasok siya ng nanay nito at pinadiretso sa kwarto at doon niya nakita ang kanyang gurong si Ruby na nakaratay sa higaan nito. Marami itong bulutong sa mukha at buo nitong katawan. Ma'am Ruby, ano po nangyari sa inyo? May tigdas ba kayo? Ang laki naman ng tigdas niyo, ma'am. Diway, anong ginagawa mo rito? Hindi ito tigdas. Binibisita ko po kayo, ma'am. Ngayon lang po kasi kayo umabsent. Kaya nag-alala po ako sa inyo. Dalawa kami sana ni Nena ang pupunta dito. Kaso may gagawin pa daw siya. Kaya ako na lang po. Maraming salamat sa pag-aalala niyo sa akin. Pasensya na kung hindi ako nakapasok. Ayos lang po yun, ma'am. Ano po ba nangyari po sa inyo? Nakulam ako, Diway. Ang sabi ng albularyong tumingin sa akin, may nainggit daw sa akin kaya ako kinulam. Ano? Nainggit sa inyo kaya kayo kinulam? Ang sama naman niya. Dito ay hinawakan ni Diway ang kanyang guro at bigla itong nagkaroon ng balintataw. Nakita niya na ang kanilang principal ang may kagagawa ng pagkulam sa kanyang guro. Sabi ng albularyo, malakas daw yung mangkukulam na yon. Kaya hindi niya nagawang matanggal ang kulam sa guro niyo. Pero babalik yon para gamutin ang guro niyo. Kaya huwag ka mag-alala. Magiging maayos din siya. Hinawakan naman ni Ruby si Diway at sinabi na wag na itong mag-alala sa kanya. Ang sama naman ng kumulam sa inyo. Kung may kakayahan lang po ako, ma'am, papagalingin ko po kayo kasi kawawa naman po kayo. Ngumiti ang guro nito sa sinabi niyo ni Diway. Pero lingid sa kaalaman nila ay may kakayahan si Diway na hindi tabla ng kulam, barang at maging ng lason at ng kung ano pang palipad hangin at masamang orasyon dahil nga isa itong kalahating diwata. Dahil nagawa niyang mahawakan ng kamay ng kanyang gurong may sakit at dahil sa kagustuhan nitong mapagaling ang kanyang guro ay lumipat ang kakayahan nito sa katawan ni Ruby. Kaya naman nagkaroon ito ng pananggalang sa mga kulam, barang at iba pa. Bagamat may nakalagay ng kulam sa naunang katawan nito, ay hindi na magagawang palalain pa yun na may gawa. Hindi naman sinabi ni Diway sa kanyang guro ang nakita sa kanyang balintataw na ang principal nilang si Marimar ang may gawa noon
Dahil nga hindi pa ito sigurado. Hay, sana gumaling ka na anak. Malapit mo nang matupad ang pangarap mo maging prinsipal. Opo, Nay. Sana nga mapagaling ako ng albularyo para naman makapasok ng huwa ko. Ano pong sabi niyo, Aling Rona? Magiging principal po si Ma'am Ruby? O, Diway. Na-promote kasi yan. Teka, baka dahil doon. Kaya may nainggit sa'yo at pinakulam ka. Sino naman ho magpapakulam sa akin, Nay? Gayong wala naman ho akong kaaway at kasundo ko lahat ng mga kasama kong guru sa paaralan. Malay mo, baka pakitang tao lang ang mga yun sa'yo. Ma'am, kung magiging principal na po kayo, iiwan niyo na po ba kami at lilipat kayo sa ibang paaralan? Hindi, Diway. Doon pa rin ako sa paaralan natin magiging principal. Kaya nga natutuwa ang ibang mga guru na kasama ko. At si Mama Marimar naman ay ililipat sa ibang paaralan. Ganun po ba? Kaya pala? Ha? Anong kaya pala? Wala po, Ma'am. Teka, ayos na po ba kayo, Ma'am? Parang nawala ang pamumutla niyo po. Dito na napansin ni Aling Rona na nawala nga ang pamumutla ni Ruby. At maging si Ruby ay ngayon lang din napansin na gumana ang pakiramdam nito kahit may bulutong pa ito ay naging maayos ang kanyang pakiramdam. Teka, oo nga no, gumaan ang pakiramdam ko, Nay. Kaya naman nagulat silang lahat sa nangyari. At maya-maya ay dumating ang isang matandang albularyo at tumingin kay Ruby. Mabutit nandito ka na, Maring Puring. Hindi pa man ito natitingnan ng albularya ay nagulat na ito dahil naramdaman niya na nawala ang mabigat na presensya. Ano nangyari? Bakit nawala ang mabigat na presensya ng kulam sa'yo, Ruby? Ho? Ewan ko, Aling Puring. Basta, gumaan na lang ho bigla ang pakiramdam ko. Ganun ba? Nakakapagtaka naman. Hindi ko naman tinanggal ang kulam sa'yo. Pero parang may humarang laang. Para hindi na ito lumala pa. Kaya magagamot na kita. Talaga ho? Maraming salamat naman ho kung ganun. Kaya ginamot nga ng albularya si Ruby na wala silang kamalay-malay na lahat na si Diway ang may kagagawan kung bakit humina ang kulam. Samantala sa mangkukulam nilang principal na si Marimar ay galit na galit ito dahil papano umano na pagaling ng albularyo si Ruby gayong nakapako ang kulam nito sa kanya at triple ang ginamit niyang dasal para dito. Imposible na umanong matanggal yon ng basta-basta nang hindi niya nalalaman. Pero hindi niya na umano ito maramdaman na tila may nakaharang o may proteksyon sa katawan ng gurong si Ruby kaya hindi niya ito magawang makulam. Visit, kung sino man ang naging sagabal sa pagkulam ko kay Ruby, umanda siya sa akin. Magbabayad siya. Wika nito na galit dahil palpak ang kanyang ginawa. Samantala, balik naman kay Diway sa bahay ng kanilang guro. Mabuti naman at nagamot na po kayo, Ma'am. Oo nga eh. Maraming salamat kay Aling Puring. Hindi ka sa akin dapat magpasalamat, Ruby, kundi sa kung sino mang tumulong sa'yo at pinahina niya ang kulam. Ho? Eh paano ko naman malalaman kung sino ho yun? Yun nga lang, hindi natin alam kung sino. Ganun po talaga, Ma'am. Pag mabait po kayo, marami po talagang tutulong po sa inyo. Tama naman si Diway, anak. Mabait kang tao, kaya marami din ang tutulong sa'yo. Sabi sa akin na Aling Bakya, yung tinderang pangit sa kabilang baryo. Ang sabi niya, marami daw po nakatirang aswang at manlalasan dito sa baryo niyo, Ma'am. Totoo po ba yun? Sinabi ni Aling Bakya yun? Apo, chismosa po kasi yun. Hay, sabihin na natin ang totoo, Ruby. Hindi na din naman lingid yun sa iba. Sige, Hunay. Totoo ang sabi nila, Diway. Maraming manlalason dito at aswang. Pero mababait kami dito. Hindi kami nananakit. Maliban na lang kung kailangan na talaga para ipagtanggol ang sarili namin. Totoo pala ang sinabi ni Aling Bakya. Oo, Diway. Maging kami ni Nanay. Manlalason din kami. Pero mabait kami. Sadyang naman na lang namin ang pagiging manlalason sa mga ninuno namin. Kasi kung masama kami, edi sana, hindi kami tutulungan ni Aling Puring na isang albularya. Ang sabagay. Mabuti, maiwan ko muna kayo. Maghahanda lang ako ng tanghalian natin. Dito na kayo kumain, Maring Puring. Pati na din itong si Diway. Sige po, hindi ko po tatanggihan yan. Doon na nga kumain si Diway sa bahay ng kanilang guro kasama ang albularyang si Aling Puring. Diway, hindi ka ba natatakot na baka malason ka dito? Umayang gaw. Di ba, baryo ito ng mga aswang at manlalason. Hindi po, mabait naman po kayo
at may tiwala naman po ako sa inyo. Napapangiti na lamang si Aling Rona sa sinabi niyo ni DY. Nalingid sa kaalaman nito na kahit lasunin o yang gawin si DY ay wala itong epekto sa kanya. Samantala, sa bahay naman nila DY ay andun si Nena at ang nanay nitong si Nelia. Dahil si Lola Filipa pala ang magpapalabas sa kanila. At habang kumakain ng tanghalian, ay nalaman ni Lola Filipa na walang pasok at pumunta si DY sa bahay ng kanilang guro na may sakit. Wala pala kayong pasok, Nena at may sakit ang guro niyo Pero hindi umuwi yung si DY. Apo Lola Pepay, pupunta daw po siya sa bahay ni Ma'am Ruby. Ganun ba? Saan bang baryo nakatira ang guro niyo Sa baryo po lang araw po yata, Lola. At dito nga inabilaukan si Lola Pepay sa kanyang narinig. Ano sabi mo? Sa baryo po lang araw. Doon nakatira ang guro niyo Apo Lola, Diyos ko. Sige na. Dito muna kayo Pupuntahan ko lang si Peryong. Susunduin namin si DY. bakit po Lola Pepay? Ano pong problema? Baryo yun ng mga aswang at manlalason. Baka mapahamak si DY. Ano po? Mabuti na lang pala hindi ako sumama. Hindi kasi namin alam yun ni Lola. Siya sige na Mabuti nga at sinabi mo At nalaman ko kaagad. Kaya Nelia kayo na munang bahala dito sa bahay. Sige ho, Aling Pepay. Dali-daling lumakad si Lola Filipa para sunduin si Lolo Peryong sa palaisdaan nila upang sunduin ang apong si DY. Kaya naman ang malaman ni Lolo Peryong yon ay mabilis din itong kumilos. Kaya naman lumakad na sila ni Lola Filipa. Samantala, matapos makapagtanghalian, ay nagpaalam na para umuwi si DY dahil maayos na din na naman ang kanyang guro. Paano po? Uwi na po ako, Ma'am. Salamat po sa tanghalian. Sige DY, maraming salamat sa pagbisita sa akin. Lumakad na ito paalis ng baryo nila Ruby. Nakakatawa ang estudyante mo yun Ruby Parang may kakaiba sa kanya Oo Nay, kakaibang bata ho talaga si DY. Ang totoo, nag-umpisang gumana ang pakiramdam ko nang hawakan niya ho ako kanina. Anong sabi mo Nagsimulang gumana ang pakiramdam mo nang hawakan ka niya Oo Nay. Parang si DY ho ang nagpagaling sa akin. Pero hindi ho ako sigurado. Ano na ngayon ang balak mo Aalamin ko ho kung sino ang kumulam sa akin. Humanda siya. Matitikman niya ang ganti ng gurong manlalason. Wika nito. Samantala, balik naman kay DY. Ay nasa tindahan na ito ni Aling Bakya. Aling Bakya, nandito na po muli ang kit niyong suki. Ano suki ka dyan? Kanina nga lang tayo nagkakilala. Suki na kaagad yon. Iinom po muna ako ng soft drinks dito, Aling Bakya. Bago umuwi, kasi ang init po. Iinom. Wala ka naman pera dyan. Di idagdag niyo na lang po sa lista ko sa inyo. Babalik na naman po ako dito Siya sige na Ito ng soft drinks mo Ano bang meron sa'yo na bata ka At mabilis ako magtiwala sa'yo Normal lang po yan sakit na kagaya ko. Cute ka dyan. Pero, kamusta ang lakad mo sa bahay ng guru mo Nakita mo ba siya? Apo Aling Bakya, nakita ko po si Ma'am Ruby. Kaya pala siya hindi nakapasok dahil kinulam po siya. Anong sabi mo Kinulam ang guru mo Apo, pero magaling na po siya at may pumunta pong magaling na albularya sa bahay nila, Ma'am. Tsaka tama nga po ang sabi ng Aling Bakya at baryo daw po ng aswang at manlalason ng baryo nila, Ma'am. Pero mabait naman daw po sila. Sabi ko naman sa'yo hindi ba Mga aswang at manlalason ng ibang nakatira doon. Pero kahit sinasabing mababait sila DY, huwag ka pa rin magtitiwala ng lubos. Apo, alam ko naman kung mabait ang isang tao, Aling Bakya. Katulad nyo, kahit pangit kayo, pero alam ko may mabuti naman po kayong puso. Pambirang bata ka talaga Nilait mo muna ako bago purihin. Habang umiinom ng soft drink si DY, ay nakita niyang dumaan ang kanyang lolo, pati na rin ang kanyang lola. Kaya naman tinawag niya ang mga yon. Teka, Lolo? Lola? Andito po ang kit niyong apo. Nakita naman ito ng dalawang matanda, kaya naman kaagad silang lumapit dito. Diyos ko, mabuti naman at ayos ka lang po. Ano pong ginagawa niyo dito, Lola? Lolo? Sinusundo ka Ang sabi sa akin ni Nena wala daw kayong pasok at pumunta ka sa bahay ng guro niyo Pero nang malaman namin na nasa baryong pulang araw ka, sinundan ka kaagad namin. Alam mo bang maraming manlalason at aswang ang baryong yon? Kaya iniiwasan nyo ng iba. Mababait naman po sila din, Lola. Tsaka nga pala, Lola, si Aling Bakya po, yung mabait na tindera ng libre sa akin ng merienda. Hindi po siya manlalason, Lola. Ano libre ka dyan?
Nakalista dito ang mga kinuha mo. Tsaka anong malalason ka ng sinasabi mo. Pasensya ka na Mare. Ako palang lola nitong batang makulit na ito. Ako si Felipa at ito naman ang asawa kong si Peryoong. Kinagagala ko kayo makilala. Salamat sa pagpapakain sa apo ko. Teka, magkano ba ang utang niya sa'yo? Nasa 250 Mare. Sige, etong 500. Salamat sa'yo. Talaga, akin na to. Maraming salamat. Sabi sa'yo, Aling Bakya, magbabayad ako eh. Hindi naman ikaw ang nagbayad. Ang lola mo naman. Ganun din naman po yun. May sobra pa nga. Salamat Mare. Kahit kakakilala mo pa lang dito sa makulit na to, pinautang mo na kaagad. Ayos lang yan Mare. Kahit makulit itong apo nyo, mabait naman. Tinulungan niya nga kaninang taga sa amin na bata. Binigyan niya ng bigas at sardinas. Kawawa naman kasi yon. May sakit ang ina. Oo nga, nakalimutan ko, Aling Bakya. Alam niyo bang bahay nila Inday? Andun sa dulo ng baryo namin sila nakatira. May sirang kubo doon. Andun sila. Kawawa ang mag-inang yon. Sila na lang dalawa sa buhay. Tapos may sakit pa ang ina ni Inday. Kaya mas lalong kawawa ang batang yon. Lola? Lolo? Puntahan po natin sila. Baka kailangan nila ng tulong natin. Sige apo, puntahan natin. Mare, pabili na lang din kami ng 10 kilong bigas. Pati na rin itlog. At mga dilata mo dyan. Sige Mare, sandali lang. Kaya handa ko. Inihanda nga ni Aling Bakya ang mga binili ni Lola Pepay na dadalhin sa mag-ina. Eto na Mare. Ngayon, hindi na ako magtataka kung bakit mabait itong si Diway. At mabait din kayo. Hindi lang mabait. Maganda at pogi pa ang lolo at lola ko, Aling Bakya. Inuto mo pa kami. Tara na po. Para maibigay na natin ito sa bago mong kaibigan. Lumakad na nga sila at tinungo ang bahay nila Inday. Pagdating nila sa lugar, naawa sina Lola Felipa at Lolo Peryong sa kalagayan na mag-ina. Sira-sira ang bahay ng mga ito at tanging sako lamang na pinagtagpi-tagpi ang dingding. Nakita din nila ang batang si Inday na nagsisilid ng uling sa sako, kaya tinawag ito ni Diway. Inday, andito kami ng lolo at lola ko. Diway, anong ginagawa niya rito? Syempre, dumadalaw. Diba, magkaibigan na naman tayo. Eto nga, may dala kami oh. Lumabas naman ang bayang ina ni Inday, na si Celia. Halata sa mukha nito na may sakit ito dahil maputla ito at talatang kulang sa pagkain. Magandang araw ho. Ano hong kailangan nyo? Nay, kaibigan ko po si Diway. Siya po ang nabigay kanina sa akin ng pagkain, bigas at sardinas po. At kasama niya po ang lola at lola niya. Sinabi kasi ng apo ko, napuntahan daw namin ang kaibigan niyang may tindang uling. Binibenta niyo ba yan? Oho, 200 ho ang benta namin, ma'am. Ano, 200 ang benta niyo? Ng isang sako ng uling. Napakamura naman yan. Ganun ho kasi ang bilis sa amin sa bayan. Hindi naman namin alam ang tamang presyo ng uling. Sige, kami nang bibili. Peryong, bili natin. Nagwika naman si Lolo Peryong na sige o mano, kaya binayaran nito ng 1,000 ang 3 sako ng uling. Naku, wala ho kaming panukli. Diyan na po yan, Aling Celia. Maraming pera yung lolo kong pogi. Talaga ho? Maraming salamat ho. Malaking tulong ho ito sa amin. Walang anuman. Siya nga pala. Eto, may dala kami para sa inyo. Bigay ng apo namin. Napaluha naman si Celia dahil sa kabaitan ng mga ito sa kanila. Maraming salamat ho sa inyo. Tatanawin ho namin na utang na loob po ito. Upo po muna kayo, Diway. Lolo, Lola, merienda po muna kayo. Meron po kaming nilagang kamote. Magtitimpla lang po ako ng kape. Salamat. Paborito ko itong kamote na ipare sa kape. Di ba Peryong? Tumango naman si Lolo Peryong at sinabi na noong nagsisimula pa lang umano sila sa buhay, ay ito din minsan ang kanilang kinakain. Kaya naman umupo sila at makipagkwentuhan sa mag-ina. Nagkape at nagmerienda ang dalawang matanda para hindi mahiya ang mag-ina sa kanila. Alam kasi ng mga ito, nakapo sila. Pero naghanda pa rin ito ng merienda. Kaya para sa kanila ay malaking bagay na yon. Habang nagmemerienda sila, sinabi ni Lolo Peryong kay Celia na kailangan nila ng trabahador sa palaisdaan. Magaan lang naman ang trabaho at magpapakain lamang ng mga hito at tilapia nila. Matanda na kasi ito at masakit na minsan ang likod. Kaya kung gusto umano ni Celia, ay pwede ito magtrabaho sa kanila. May bahay din umano silang bakante na pwede nilang tirahan kung sakali man.
Nagulat naman ang mag-inang Celia at Inday sa kanilang narinig. Inay, ay na po. May trabaho na po kayo. Talaga hubang pwede ho ako magtrabaho sa inyo? Wala ho kasi akong pinag-aralan. Nagwika naman si Lolo Peryong na hindi naman kailangan na may pinag-aralan ka dahil kailangan lang naman nila ng masipag at mapagkakatiwalaan. Masipag po ang nanay ko at mapagkakatiwalaan niyo po. Nagwika naman si Lolo Peryong na kung ganon ay wala silang problema at pumunta na lang sila sa bahay umano nila sa kabilang baryo kapag gusto na nito magsimula at pag-uusapan nila ang sahod. Tuwang-tuwa naman ang mag-ina sa kanilang narinig, maging si Diway ay ganoon din. Ano Inday? Ang bait ng lola kong pogi no? Tiway, kaya hindi na ako magtataka kung bakit napakabait mo din. Maraming salamat Tiway Mabuti na lang, nakilala kita. Para kang diwata Tiway na nagpabago sa buhay namin. Wala yun, kasi magkaibigan na tayo eh. Matapos magkape ay nagpaalam na ang mga ito upang umuwi. Nagwika naman si Lolo Peryong na ipapakuha niya na lamang umano ang mga uling sa susunod. Sige humang Peryong, maraming salamat po sa inyo. Pati na rin sa inyo Aling Pepay at sa iyo Diway. Walang anuman. Tara na po. Apo, paano Inday? Uwi na kami Kita na lang tayo. Tumango naman na mag-ina kaya umuwi na nga sina Diway kasama ang kanyang mga abuelo. Habang nasa bahay na nila sila ay kinausap ng mga abuelo nito si Diway. Apo, ang sabi ni Nena, pumunta ka daw sa baryo ng guro niyong may sakit. Ano, kamusta? Nakadalaw ka ba? Apo Lola, nakadalaw po ako kay na Ma'am Ruby. Ganun ba Apo? Kamusta naman ang guro mo? Hindi po siya ayos Lola, kasi kinulam po siya. Ano, kinulam ang guro mo? Apo Lola, pero ginamot na naman po siya ng kilala nilang Albelaria. At teka, bakit nga po pala kayo napasugutin Lola? Kasi Apo, nag-alala kami sa'yo ng Lolo Peryong mo. Alam mo ba na ang baryo na yon ay maraming manlalason at aswang na nakatira. Kaya iniiwasan ng mga tao yon. Apo Lola, ang nanay nga po ni Mama Ruby ang nagsabi sa akin na totoo po yun Lola. At saka sila mismo, manlalason pero mabait daw po sila. Talaga po, sinabi nila na manlalason sila Opo, pero mababait po sila Lola. At saka kung manlalason sila, sana nalasin na po ako kasi kumain po ako ron. Nagkatingin na naman ang dalawang matanda sa kanilang narinig. Kaya nagwika si Lolo Peryong na mabuti naman umano at mababait ang pamilya ng guro niya. Pero sa susunod umano, ay wag itong kakain at basta magtiwala sa hindi nito kilala. Dahil hindi pwede ito na mapahamak. Sige po Lolo. Hinaplos naman ni Lola Peryong ang ulo ng apong si Diway at sinabing maglinis na ng katawan at maya-maya ay maghahapunan na sila. Agad naman itong sumunod sa kanyang mga abuelo at nang nasa banyo na si Diway ay nag-usap ang dalawang matanda. Peryong, ano kaya kung sabihin natin kay Diway ang totoo? Mukhang namumulat na ito sa mga kababalaghan. Nagwika naman si Lolo Peryong na ano ba umano ang sinasabi ni Lola Pelifa. Nagkataon lamang ang mga nangyari at hindi naman alam ng apo nila na baryo umano ng mga kilkig ang pinuntahan nito. E paano mo masasabi ang pagiging malapit na kay Pageng? Kahit ilang beses na natin siyang sinabihan, nalayuan ng matandang yon. Alam natin pareho na aswang yon, pero siya lang yata ang bata na hindi takot sa matandang yon. Nagwika naman si Lolo Peryong na mabait naman si Pageng kahit aswang ito at alam naman nila yon pareho. Hindi mo nakukuha ang ibig kong sabihin Peryong. Hindi ba dahilan ng pagiging malapit ni Diway kay Pageng dahil may dugong aswang din ito? Nagwika naman si Lolo Peryong na hayaan na muna nila sa ngayon. Oobserbahan na lamang nila ang apo nila. Dahil kung tama ang wika ni Floraya, na sa pagtungtong ni Diway sa edad na 8 ay lalabas na unti-unti ang mga kakayahan nito bilang diwata at aswang. Pero sa ngayon, mukhang wala pa naman, kaya hayaan na muna nila. Ikaw ang bahala Peryong. Naghanda na lamang ng kanilang hapunan si Lola Pepay dahil palabas na ng banyo si Diway. Hindi na din kasi lingid sa kaalaman ng dalawang matanda ang totoong pagkatao ni Diway dahil nagpakita na sa kanila si Floraya. Nagawa kasi nitong mahanap noon si Diway. Nung maligaw ito sa kakahuyan, noong nasa edad 4 na taon pa lamang ito, walang nakakaalam kung paano napunta si Diway sa kakahuyan. At nang hanapin nga ito na mag-asawang Peryong at Pelifa, ay nakaupo ito sa isang bato at kausap ang isang magandang babae. Nang makita sila nito ay ngumiti ito sa kanila at ito nga ay si Floraya.
ang diwatang kapatid ni Lunara. Bagamat nakatago ang totoong pagkatao ni Diway sa mga elemento, aswang at iba pa, ay alam ni Floraya na isa itong kalahating diwata. At ito ay ang anak ng kanyang kapatid na si Lunara dahil kamukha niya ito. Kinausap ni Floraya ang dalawang matanda at sinabi ang totoo sa mga ito na ikinagulat naman nila Lola Filipa at Lolo Peryong. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Floraya sa kanila ang lahat na may dugong diwata at aswang si Diway. At balang araw ay may makakalaban itong mga kampo ng dilim. At tinahanap din ito ng mga kalaban ng kanyang ama at ina na isang huklubang gabunan. At maaaring malagay sa panganib ang buhay ng bata kung sakali na may makaalam sa sekreto nito at maging sila ay malalagay din sa panganib. Pero dahil mahal ng dalawang matanda ang kanilang apong si Diway, ay walang pag-aalinlangan nilang sinabi na puprotektahan nila si Diway kahit kapalit nito ang kanilang buhay at nangangakong ililihim ang lahat. Pero nagbabala si Floraya na maaaring pagtapak ni Diway ng edad na 8 ay kusang lalabas na paunti-unti ang mga kakayahan nito. At yun nga ang nangyari nang hawakan nito ang guro nitong nakulam. Ay nagawa ni Diway na pahinain ang kulam at nagkaroon pa ito ng balintataw kung sino ang may gawa ng kulam. Pero hindi yun alam nila Lolo Peryong at ni Lola Pepay. Matapos makapaligo ni Diway ay kumain na sila at nagpahinga na din ang araw na yon. Kinabukasan nga, dahil walang pasok at araw ng Sabado, ay maagang nagising si Diway. Magandang umaga, Lolo. Lola, Aba, ang aga mong gumising nga po. Pero pag may pasok, tanghali ka na kung magising. ganun po talaga, Lola. Sige na, maupo ka na dyan. Ipagtitimpla kita ng kape. Salamat po, Lola. Naupo na nga si Diway para magkape at mag-almusal. At habang kumakain sila, dumating naman ang mag-inang Nena at Nelia. Magandang umaga ho, Aling Pepay. Mang Peryong, pati na rin sa'yo, Diway. Kayo pala, Nelia. Sige na, maupo na kayo at mag-almusal. Oh, Nena, dito ka sa tabi ko. Oh. Umupo na nga ang mag-ina at nag-almusal kasabay ng tatlo. Ano, Diway? Kamusta ang pagpunta mo kay na Ma'am? Ayos naman, Nena. Kinulam pala si Ma'am Ruby, kaya hindi siya nakapasok. Ano? Kinulam si Ma'am? Ang sama naman ang gumawa nun. Ang bait kaya ni Ma'am Ruby. Oo nga eh. Alam mo ba kung sino ang kumulam kay Ma'am Ruby, Nena? Eh syempre hindi, Diway. Malay ko ba kung sino? Ako? Alam ko, pero wag mong ipagsasabi ah. Sige, hindi ko sasabihin sa iba, Diway. Ibinulong naman ni Diway kay Nena na ang kanilang principal na si Marimar ang kumulam sa kanilang guro na si Ruby. Kaya naman nagulat ito. Talaga? Si Marimar ang kumulam kay Ma'am Ruby, Diway? Paano mo naman nalaman yun? Nakita ko sa balintataw ko. Huwag ka masyadong maingay, Nena. Baka marinig nila Lola. Sikreto muna natin yun. Hindi pa naman tayo sigurado eh. Nakita naman ni Lola Pepay na nagbubulungan ng dalawa. Apo, ano naman ang binubulong-bulong mo dyan kay Nena? May naisip na naman kayong kalokohan ano? Wala po, Lola oh. Ang sabi ko kay Nena, kain siya ng marami. Sige na, kumain na kayong dalawa dyan. Kumain na nga sila at pagkatapos ay naglaban na ang mag-inang Nena at Nelia dahil hindi pa nila natatapos ang kanilang mga labahin kahapon. Nena, laro tayo pagkatapos niya maglaba. Hindi pwede, Diway. Kasi pagkatapos ito, ang mga damit naman namin ang lalaban namin ng nanay ko. Bakit pa naglalabada pa kayo ng nanay mo, Nena? Maganda naman ang sahod ng tatay Nestor mo sa palaisdaan ni Lolo Peryong ko. Si Diway, malaki ang utang na loob namin sa lolo at lola mo. At kung hindi dahil sa kanila, siguro mahirap ang kalagayan namin ngayon. Ano naman ang kinalaman sa paglalabada niyo po, Aling Nelia? Kasi walang makuhang labandera ang Lola Pepay mo. Nakita ko siya naglalaba at masakit ang likod. Kaya sinabihan ko na ako na lang ang maglalaba. Kailangan ko din ng pera kamo. Ayaw nga pumayag nung una. Papahiramin na lang daw ako ng pera. Pero ang sabi ko, parang bayad na din ang utang na loob namin sa inyo. Kaya hayaan na nila akong tumulong. Ganun po ba, Aling Nelia? Parang nakukonsensya tuloy ako ah. Ako pa naman ang maraming maruming damit dyan. Wika ni Diway na napapakamot na lamang sa kanyang ulo. At dahil hindi niya magawang mayaya ng laro si Nena, ay lumayo na lang ito sa mag-ina. Hanggang nagulat ito nang makita niyang dumating sina Inday at nanay nitong si Celia. Dala ang mga sako ng uling na kanilang binili sa mga ito kahapon. Aling Celia? Inday, ano ginagawa niyo po rito?
Dinadala lang namin ang uling na binili niyo kahapon, Diway. Yung isa, mamaya na lang namin dadali ni nanay dito. At dalawa lang kasi, kaya na namin buhatin. Ang lakas mo naman, Inday. Nabuhat mo ang isang sako ng uling. Nasanay na kasi ako, Diway. Lumabas naman ng bahay si Lola Pepay at nakita nga ang mag-ina na bumati pa sa kanya ng magandang araw. Magandang araw din sa inyong dalawa, Inday. Celia, bakit kayo ang nagbuhat ng mga sako ng uling? Ang sabi namin sa inyo, ipapakuha na lang namin doon. Hayaan nyo na ho, para hindi na din ho kayo maabala sa pagpunta sa bahay namin at malayo ho yun. Yun nga, malayo pa, pero binuhat nyo pa yung papunta dito. Pwede namang magpadala ng kalabaw na may karo para kunin ang mga uling doon sa inyo. Pero bueno, pasok muna kayong dalawa na makapag-almusal. Naku, wag na ho. Nakakahiya. Tsaka marungis pa ho kami. Puro uling ang damit namin at nakapaalang ho kami. Baka madumahin pa ho yung sahig nyo. Ay, ayos lang yon. Sige na, halina kayo. Hinawakan na ni Lola Pepay si Celia sa kamay upang yayain papasok ng bahay nila. Kaya sumunod na din si Inday at Diway. Dito ay pinakain sila ni Lola Pepay at pagkatapos ay sinabihan na ang dalawa na maligo at papahiramin niya ang mga ito ng damit. Apo, kumuha ka doon ng damit mo at ipahiram mo kay Inday. At kukuha ako ng damit para ipasuot kay Celia. Naku, wag na ho, Aling Pepay. Maligo kayo. Total, andito naman kayong dalawang mag-ina. Pupunta na lang din tayo sa bayan para maibili kayo ng mga tsinelas. Para din maturuan ka mamaya ni Perino ng trabaho mo sa palayaan. Kaya sige na, maligo na muna kayo. Naligo na muna ang mag-inang Celia at Inday at pinahiram sila ng damit ni Lola Felipa at pati na rin ni Diway. Ayan, edi maayos na kayong tingnan ngayon. Ang ganda mo pala, Inday. Oo nga, nagmukha kang tao, Diway. Salamat sa damit mo. Wala naman, laro tayo? Anong laro ka dyan? Sasama pa sila sa akin sa bayan para bumili ng ibang kailangan nila. Si Aling Celia na lang po ang isama ni Lola. Maglalaro pa kami ni Inday. Nakuha naman ni Lola Pepay ang gustong ipahiwatig ni Diway sa kanya na hayaan muna si Inday na sumama sa kanya para makapaglaro. Dahil puro na lamang ito trabaho. O sige, mabuti pa. Tayo na lang ang pumunta ng bayan, Celia. Maiwan na muna natin ang dalawang ito. Sige ho. Anak, magpapakabait ka dito ha. Apo, Nay. Kaya naman lumakad na nga ang dalawa at naiwan sina Diway at Inday. Ayun na sila, Lola. Alika, Inday. Igagala kita sa baryo namin. Sige, Diway. Lumakad nga ang dalawa para maglibot-libot sa baryo nila Diway. Habang naglalakad, nadaanan nila ang bahay ni Aling Pageng, ang pinaghihinalaang aswang sa kanilang baryo. Inday, ito yung bahay ni Aling Pageng. Ang sabi ng iba, aswang daw siya. Pero hindi ako naniniwala. Alika, pasok tayo. Oo, sandali, Diway. Baka pagalitan tayo pag pumasok tayo sa bakuran niya. Hindi, mabait yun. Pumasok nga sila sa bakod ni Aling Pageng at tinawag nila ito. Aling Pageng? Aling Pageng? Lumabas naman ang matanda mula sa likod ng bahay. Ikaw na naman, Diway. Anong ginagawa mo dito? Sino yung kasama mo? Kaibigan ko po, si Inday. Inday, si Aling Pageng. Siya ang sinasabi ko sa yung pinaghihinalaang aso ng mga tao. Pero mabait siya. Pangit nga lang. Anong pangit ka dyan? Umalis na kayo. Baka may makakita pa sa inyo dito. Ano pang isipin ng mga yon? Tara na, Diway. Sandali, kakarating lang natin eh. Wala po ba kayong pamerienda sa bisita niyo, Aling Pageng? Anong bisita ka dyan? Hindi ko naman kayo bisita. Sumulpot lang kayo dito. Alam mo bang trespassing kayo? Gusto nyo bang i-report ko kayo sa barangay? Hindi niyo naman po gagawin yan, Aling Pageng. At bakit naman hindi? Kasi mabait po kayo. Natuwa naman si Aling Pageng kay Diway, pero gayon pa man, ay hindi niya ito pinahalata. Teka, may naamoy akong niluluto niyo po, Aling Pageng. Kamoting kahoy pa yun? Naamoy ni Diway ang kamoting kahoy dahil sinag na to. Teka, ang niluluto ko. Tumakbo si Aling Pageng para hanguin ang niluluto nito dahil nangangamoy na. Pag-ahon nito, nakita niya sina Diway at Inday na nakasunod na sa kanya sa likod ng bahay. Inday, upo ka na. Luto na yung merienda natin. Sige, Diway. Aling Pageng, pahingi po kami ha. Tsaka lagyan niyo lang din po ng asukal na pula.
pakitimpla na lang din po kami na Inday ng kape Aling Paging kasi masarap po yan na ipare sa kape. Pambihirang bata itong si Diway, kumakapag-utos. Wala na nagawa si Aling Paging dahil nakaupo na si Diway at Inday sa mesa at nakangisi pa sa kanya. Kaya naman binigyan niya na lamang ang mga ito ng nilagang kamoting kahoy at kape. Kumain naman ng dalawa kasama si Aling Paging. Pagkatapos niyong kumain, umuwi na kayong dalawa. Apo Aling Paging, ang bait niyo naman po pala Aling Paging. Bakit kayo iniiwasan ng mga tao? Eh syempre, pangit kasi si Aling Paging. Tumigil ka dyan. Anong pangit? Aling Paging, totoo po ba talaga na aswang po kayo? E paano kung sabihin ko sa inyo, na totoo nga yun? Pero walang reaksyon ang dalawa, lalong-lalo na si Diway. Hindi niyo ba ako naririnig na dalawa? Sabi ko, paano kung totoong aswang ako? Eh ano naman Aling Paging? Wala kami pakialam na Inday ron kasi alam namin na mabait ka. Oo nga po Aling Paging, kahit aswang po kayo, wala po kaming pakialam ni Diway. Natuwa naman si Aling Paging sa dalawa at kahit nga aswang siya, ay walang paki ang mga ito. Matapos kumain ay nagpaalam na sina Diway at Inday kay Aling Paging para umuwi. Paalam Aling Paging, maraming salamat po sa merienda. Tumango naman ang matanda, kaya naman lumakad na sila. Nang makarating na sila sa bahay nila Diway, ay doon na lamang naglaro ang dalawa at sumali na din sa kanila si Nena dahil tapos na din na naman silang maglaba. Natuwa naman si Nelia nang makita ang tatlo na naglalaro. Makalipas ang ilang sandali, nagtanghalian na sila. Ang mga ito pa ang nagugas ang pinagkainan nila hanggang sa makabalik na si Lola Pepay at Celia. Andito na kami Apo, may dala kaming tinapay at cake para sa inyo. Wow, maraming salamat po Lola. Agad na ibinigay ni Lola Pepay ang dalang pagkain sa kanila at pinagsaluhan niyo ng tatlo. Tuwang-tuwa naman si Inday dahil ngayon lamang ito nakakain ng ganoon. Agad na ibinigay ni Lola Pepay ang dalang pagkain sa kanila at pinagsaluhan niyo ng tatlo. Tuwang-tuwa naman si Inday dahil ngayon lamang ito nakakain ng ganoon. Ang sarap naman ni Titiway. Oo, masarap yan. Kaya sige lang, kumain ka pa. Oo nga Inday, eto po Natutuwa si Lola Pepay sa tatlo dahil magkakasundo ang mga ito. Kaya matapos kumain ay itinawag ni Celia si Inday. Anak, tingnan mo to. Mga gamit yan sa paaralan Nay. Kanino po yan? Kanino pa? Di sa'yo to anak, mag-aaral ka na. Talaga po Nay, mag-aaral po ako. Oo Inday, para sa'yo yan. Kaya ibinili ka namin ng mga gamit ng nanay mo. Eto, may uniforme ka din, pati na rin sapatos, tsaka bagong tsinelas. Ayos yun, magiging magkaklase tayo Inday. At dikit ka lang sa akin palagi kasi matalino ako. Ano ka Diway? Mas matalino kaya ako sa'yo, kaya ako ang magtuturo kay Inday. Dalawa na lang kayong magturo kay Inday. Nena, Diway. Napapaluhan naman si Inday dahil sa saya at hindi niya akalain na ang simpleng pagkakilala niya lamang kay Diway ang magbabago ng kanilang buhay. Matapos maibigay ang uniforme kay Inday ay sinukat na niya ito at sakto nga naman. Kaya naman tuwang-tuwa ito maging ang kanyang ina na si Celia ay naluluha pa sa sobrang tuwa. Matapos yon, lumakad na muli si Lola Pepay at si Celia upang puntahan ng palaisdaan ni Lolo Peryong kung saan ito magtatrabaho. At umuwi na din ang mag-inang Nelia at Nena. Kaya muling naiwan sina Diway at Inday sa bahay. At dahil sila lamang dalawa, ay naisipan ni Diway na kumuha pa ng mga damit nito upang ibigay kay Inday para may magamit ito dahil alam niya na wala itong mga bagong damit. Inday, sa'yo na to Maraming salamat Diway. Sobrang dami na nang naitulong niyo sa amin. Ang babait ng lolo at lola mo. Oo, mabait sila lolo at lola ko. Pero Diway, nasan pala mga magulang mo? Oh, wala Sabi ni lola at lolo, hindi din nila alam. Paano hindi nila alam, Diway? Ampun lang kasi ako nila lolo at lola. At ang sabi, iniwan daw ako sa kanila ng tatay ko na cute na sanggol pa lang ako. Kaya pala, pero ang swerte mo kasi mababait ang lolo at lola mo, Diway. At mahal na mahal ka nila. Inday, ako nga rin. Mahal na mahal ko din sila. Lumipas ang mga oras at bumalik na sila Lola Pepay, pati na rin si Celia. Sinabi ni Celia na umuwi na daw sila ni Inday
para makapagligpit sila ng mga gamit. At bukas umano ay lilipat na sila ng bago nilang bahay. Talaga po, Nay? Lilipat na po tayo ng bagong bahay? Oo, doon tayo malapit sa palaisdaan. Kaya tara na anak, para makapagligpit tayo ng gamit natin. Nagpasalamat naman ang mag-ina at lumakad na. Iniwan muna ni Inday ang mga binili at ibinigay sa kanya. At babalikan na lamang nila yon. Lola, nasan po si Lola Peryong? Bakit kayo lang po ang umuwi? Ayun na po, umiinom na naman kasama ng mga barkada niyang matatanda rin. Ganun ba? Tsaka lasing na naman yung pag-uwi niya. Malamang, lasing talaga yon. Pero hayaan mo na tulungan mo na lang ako magluto ng hapunan natin. Nagluto nga ng hapunan ang maglola at nang gumabi na ay kumain na sila. At dahil wala pa si Lolo Peryong ay nag-alala si Lola Pepay dito. Kaya naman sinabihan niya si Diway na samahan siya at susunduin nila ang lolo nito sa inuman. Apo, samahan mo nga ako. Sunduin natin ang Lolo Peryong mo. Kunin mo ang flashlight sa kwarto. Sige po, Lola. Pumasok nga ng silid ng dalawang matanda si Diway at kinuha ang flashlight. Lalabas na sana ito ng kwarto nang may naramdaman ito na kung ano. Mula yun sa ilalim ng higaan ng kanyang lolo at lola. Kaya naman sinilip niya ito. At dito nakita niya ang isang punyal na nagliliwanag ang kaluban. Kaya naman kinuha niya ito. Ang ganda naman. Punyal to ah. Hinugot ni Diway ang punyal sa kaluban nito at nakita niya na kumikinang ito. Bakit may punyal sila Lola at Lola Tito? Apo, bakit ang tagal mo? Halika na. Andiyan na po, Lola. Muling isinilid ni Diway ang punyal sa kaluban nito at sinukbit yun sa kanyang likuran at lumabas na ng silid nila. Matapos makuha ang flashlight ay lumakad na sila patungo sa bahay ng kumpare ni Lolo Peryong na si Lolo Ambo. Medyo malayo at nasa dulo na ng baryo ang bahay nito kaya madadaanan mo ang malawak na sagingan na pagmamayari ng kaibigan ni Lolo Peryong. Sa paglalakad ng maglola, biglang namatay ang ilaw ng flashlight nilang dala. Ano ba to? Bakit dito pa namatay itong flashlight natin? Wala na siguro itong baterya. Ang dilim pa naman dito. Ayos lang po yan, Lola. Humawak lang po kayo sa akin at malinaw ko naman pong nakikita ang daanan. Nagulat naman si Lola Pepay nang makita ang apong si Diway na namumula ang mga mata nito at nagliliwanag sa dilim kaya bahagya pa itong natakot. Oh, bakit po, Lola? Apo, wala ka bang nararamdaman na kakaiba sa katawan mo? Kagaya ng ano po, Lola? Wala naman akong nararamdaman. Eto na siguro ang sinabi ni Floraya. Unti-unti nang lumalabas ang kakayahan ni Diway. Wika ni Lola Pepay sa isip nito habang pinagmamasdan si Diway na nagbabaga sa dilim ang mga mata nito. Lalakad na sana sila Lola Pepay at Diway nang pahintuin ni Diway ang lola niya. Sandali po, Lola. Hinto po muna kayo. Bakit po? May tao po sa unahan natin. Oh, teka, mukhang hindi po yung tao, Lola. Nakita ni Lola Pepay ang isang babae na kagaya ni Diway. Nagbabaga din ang mga mata. Ito ay si Amelia, ang alagad ni Huraya. Napadaan ito sa baryo nila Diway nang hindi sinasadya. Nang mapansin niya ang maglola na naglalakad, kaya balak niya sana itong biktimahin. Pero maging ito ay nagulat nang makita niya sa Diway. Nakagaya niya, nagbabaga din ang mga mata. Mukhang may kauri ako sa lugar na to ah. Anong klaseng aswang ka? Sino ang tinatawag mga aswang? Sino pa? Di ikaw. Anong ako? Ikaw nga ang pangat dito. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Wala naman. Bala ko lang sana kayong biktimahin. Nagugutom ako. Pero mukhang kauri ko palang batang to. Mukhang isa din siyang gabunan na aswang. Hindi. Alam niya na aswang ang apo ko. Nakita ni Lola Pepay at Diway na nagbago ang anyo ni Amelia at naging mabalahibo ang katawan at maging ang mukha nito. Apo, madali ka. Tumakbo ka na. Sige, tumakbo kayo. Pero yon ay kung makakalayo kayo. Sinong tatakbo? Hindi ako natatakot sa'yo, pangit ka. Hinugot ni Diway ang punyal na nakita niya sa ilalim ng higaan ng kanyang mga abuelo at tinanggal niya ito sa kaluban. Sige, lumapit ka at itatara ko sa'yo to. Nagulat naman si Amelia nang makita ang hawak na punyal ni Diway. Ang punyal ni Lunara? Saan mo nakuha yan, bata? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Di naman tayo close. Piloso po kang bata ka. Umanda ka sa akin. Sumugod si Amelia sa dalawa.
Pero bago pa ito makalapit sa kanila ay may humarang dito at isa din itong aswang. Yun nga lang ay iba ang uri at ito ay si Aling Pageng. Aba, may kakampi pala kayong aswang na kadwang. Dali Diway, tumakbo na kayo ng lola mo. Malakas tong kalaban, isa tong gabunaan. Aling Pageng, kaya po ba yan? Ang pangat niyo palalo po. Pambirang bata ka talaga. Nasa delikadong sitwasyon na nga tayo. Nanlalait ka pa dyan. Madali ka. Tumakbo na kayo habang mapipigilan ko pa siya. Paano po kayo? Huwag mo na akong alalahanin. Dali na Diway. Takbo na. Ayaw sanang umalis ni Diway pero hinila na ito ni Lola Pepay. Tara na po. Dali na. Umalis na tayo rito. Umalis na nga ang maglola at dito ay nagpambuno si Aling Pageng at si Amelia. Pero walang laban si Aling Pageng kay Amelia dahil malakas itong uri ng aswang dahil nga gabunan ito. Kaya naman nagagawa siyang makalmot at maibalibag ni Amelia. Ano ka ngayon? Tanda, ang tapang-tapang mong labanan ako. Akala mo ba? Kaya mo ko? Alam kong hindi kita kaya pero hindi yun ang intensyon ko kung bakit kita nilabanan. Kaya mo ba ako nilabanan para patakasin na maglola? Nakakatawa ka naman. Isasakripisyo mo talaga ang buhay mo para sa isang matanda at sa isang bata lamang? Oo, dahil hindi ako papayag na saktan mo si Diway. Siya lang ang batang nagpakita sa akin ng kabutihan kahit nilalayaw ako ng ibang tao dahil aswang ako. Pero si Diway, ibang klaseng bata siya. Kahit nalaman niyang aswang ako, hindi nagbago ang tingin niya sa akin. Hindi mo ba nakita? Isang aswang din ang batang yun. Pero may bagay ako na gustong malaman sa batang yun kung bakit nasa kanya ang punyal ni Lunara. Naisip ni Amelia na marahil ito ang anak ni Lito at ni Lunara. Hindi kaya ang batang yun ang anak ni Lunara at ni Lito? Wika nito sa isip niya. Samantala kay Diway naman at kay Lola Pepay, hinila ni Diway ang kamay niya kaya napabitiw si Lola Pepay sa kanya. Apo, anong ginagawa mo? Tumakbo na po kay Lola. Babalikan ko lang po si Aling Pageng at tutulungan ko. Ano? Hindi mo kaya yon? Ano ka ba? Hindi na nakinig si Diway sa lola nito at tumakbo na ito papalayo. Samantala, sugatan na si Aling Pageng at tatapusin na sana ito ni Amelia nang sigawan ito ni Diway. Ay bangit, layuan mo si Aling Pageng. Aba, mabuti naman at bumalik ka. Diway, bakit ka bumalik? Tutulungan po kita Aling Pageng. Hindi mo siya kaya, Diway. Malakas siya. Batid nga ni Diway na malakas na aswang ang kaharap niya pero wala man lamang itong nararamdamang takot. Sinugod ito ni Amelia at kinalmot pero mabilis lamang itong nailaga ni Diway at gumanti ito ng pagtaga kay Amelia gamit ang punyal at nagawa niya itong tamaan sa braso dahilan para mapahiyaw ito. Ano ka ngayon? Paano mo nagagawang ilaga ng pag-atake ko, bata? At paano ako nagawang tablan? Matalas pala ang punyal na to. Ayos amanda ka sa akin. Maling sumugod si Amelia pero mabilis lamang na naiilaga ni Diway ang pag-atake nito. Sa paningin ni Diway, tila ba normal lamang ang galaw ni Amelia at maging sa kanya. Pero sa paningin ni Aling Pageng at ni Lola Pepay na bumalik din dahil sa pag-aalala sa apo, ay nakita nila kung gaano kabilis at kaliksi ang galaw ni Diway. Bakit mas mabilis ka sa akin, bata? Syempre, matanda ka na. Walang nagagawa si Amelia dahil hindi niya magawang matamaan si Diway dahil nga maliksi din ito at nagagawa pa siyang masugatan dahil sa gumaganti ito sa kanya ng pagtaga gamit ang punyal. Habang naglalaban ng dalawa ay may pumapasok na salita sa isip ni Diway na nagsasabi na gamitin umano nito ang punyal ng buwan. Itinaas ni Diway ang kanyang punyal at nagbanggit ng orasyon. Inihiling ko sa buwan na nasa langit at sa punyal kong ginagamit. Bigyan mo ako ng lakas para matalo ko ang pangit. Nagliwanag ang punyal ni Diway na ikinagulat naman ni Amelia. Hindi. Ang punyal ni Lunara. Nagagamit mo? Ibig sabihin, ikaw nga anak nila ni Lito. Pero hindi na nakinig si Diway. Nakita ni Amelia na lalong namula ang mga mata ni Diway na nagkulay dugo na ito. Amanda ka sa pananakit mo kay Aling Pageng. Sinugod ito ni Diway at sinaksak sa katawan gamit ang nagliliwanag nitong punyal. Dito na napahiyaw si Amelia nang bumaon sa katawan nito ang punyal ni Diway.
Napasukan na lamang ito ng dugo. At bago ito mawala ng buhay, ay naalala niya ang sinabi sa kanya ni Horaya na delikadong bata ang anak ni Lunara at Lito kapag lumaki na ito. At napatunayan nga niya ito. At dito nga ay bumulagta na lamang si Amelia at namatay. Ano ka ngayon? Wala ka pala eh. Matapos mapatay ni Diway si Amelia, ay agad itong pinuntahan si Aling Paging. Aling Paging, buhay pa po ba kayo? Oo, Diway, buhay pa ako. Mabuti naman po. Akala ko, itawag na ako ng morgue. Anong morgue ka dyan? Pambirang bata ka. Lumapit naman si Lola Pepay sa dalawa. Apo, ayos ka lang ba? Apo Lola, ayos lang po ako. Si Aling Paging po, marami pong sugat Lola. Ayos lang ako, huwag kayong mag-alala. Malaki po ang sugat niyo sa braso Aling Paging. Baka maubusan po kayo ng dugo. Putulin na lang kaya natin yan. Anong putulan ka dyan? Biro lang po Aling Paging. Lola, tulungan niyo po ako. Dali natin sa bahay si Aling Paging para maggamot. O sige Apo, tara na. Inilalayan nga ng maglola si Aling Paging pauwi ng kanilang bahay at iniwan na lamang ang bangkay ng aswang na si Amelia. Lingid sa kaalaman nila ay andun si Floraya at niligpit nito ang bangkay ni Amelia upang walang makakita at walang may makaalam. Magaling Diway, magaling aking pamangkin. Unti-unti na nagigising ang dugong aswang at ang dugong diwata mo. Wika nito na nakangiti habang nakatingin kina Diway, Lola Pepay at Aling Paging na papalayo. Nang makarating na sila ng bahay, ay agad nang ginamot ni Lola Pepay ang mga sugat ni Aling Paging. Salamat sa pagtulong mo sa amin, Mare. Wala nga akong nagawa sa kalaban natin at si Diway pa ang nakapatay. Hindi ko akalain na gabo ng aswang pala ito. Pero bakit hindi ko man lang naramdaman yon? Saka na natin pag-usapan yun, Mare. Magpahinga ka muna. Tumango naman si Aling Paging at nagpahinga na muna ito sa bahay nila Diway. Matapos magamot ni Lola Pepay ang mga sugat nito. Lola, paano pala po si Lolo? Hindi pa po nakakauwi. Humanda sa akin yung lolo mo na yon. Lasayin ko siya. Muntik pa tuloy tayo mapahamak ng dahil sa kanya. Pero Lola, alam niyo po ba ang totoong pagkatao na aswang po ako? Kagaya ng sabi ng pangat na nakalaban ko. Apo, maaari bang bukas na lang natin pag-usapan yan? Kapag andito ng lolo peryong mo, mas maigi kasi na dalawa kami magpapaliwanag sa'yo. Apo, sige po. Naghintay ang maglola pero walang lolo peryong ang dumating nung gabing yon. Kaya naman nagpahinga na lamang sila. Nakatulog na lamang si Lola Pepay kakaantay kay Lolo Peryong hanggang sa kinabukasan ay nagising na lamang ito nang gisingin ito ng kanyang asawa na kakauwi pa lamang. Kaya naman kaagad na gumising si Lola Felipa at dito ay napagalitan ito si Lolo Peryong. Mabuti naman, umuwi ka pa Peryong. Hindi mo ba alam? Namuntik na kaming mapahamak ng apo mo kagabi. Nagtanong naman si Lolo Peryong kung ano ba umano ang nangyari. May bumagat sa aming aswang kagabi. Mabuti na lang. Nailigtas kami ni Maring Pagieng. At yung apo mo Peryong, nilabanan yung aswang at napatay niya. Nagulat si Lolo Peryong. Pero nagpaliwanag ito kay Lola Felipa kung bakit hindi ito nakauwi kagabi. Nalasing kasi ito. At uuwi na sana. Pero ayaw siyang payagan ng kaibigan niyang si Ambo dahil nga sa may gumagala umanong aswang at hindi umano basta aswang kundi isang gabunan. Hindi niya naman akalain na susunduin siya umano ng mga ito. Mabuti at ligtas sila ng kanilang apo kaya humingi ito ng paumanhin kay Lola Pepay. Hay, kahit pagalitan pa kitang matanda ka, wala na din namang magagawa pa. Ang problema natin yung apo mo, nagigising na ang dugo ng pagiging aswang at ng diwata niya. Nagwika si Lolo Peryong na gaya ng pinangako nila sa diwatang si Floraya ay sasabihan na nila ang totoo sa apo nila. At kung nagawang mapatay ni Diway ang gabo ng aswang, ibig sabihin nga ay malakas itong bata dahil taglay niya ang parehong liwanag at dilim. O Peryong, kung nakita mo lang kagabi, walang laban sa apo natin ang aswang na gabunan. Maging si Maring Pagieng, hindi nagawang talunin. Ikinuwento pa ni Lola Pepay kay Lolo Peryong ang mga nangyari hanggang sa magising na si Aling Pagieng at dito ay nagpaalam na ito na uuwi na. Mare, mag-almusal ka muna bago ka umalis. Wag na mas maigi nang umalis na ako sa bahay niyo habang wala pang nakakakita. Baka kung ano na naman ang isipin ng mga tao dyan sa paligid. Pero may biglang nagsalita at ito ay si Diway.
Ano naman Aling Paging? Wala naman kaming pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Basta alam naming mabait kayo at walang ginagawang masama. Tama ang apo ko. Saka kung aswang ka aswang din naman itong si Diwa Kaya pareho lang kayo. Kahit aswang ay mababait naman. Pasaway nga lang itong apo ko. Ano ka Lola? Hindi kaya ako pasaway. Sobra ka naman sa akin. Nagulat ako. Aswang din pala itong si Diwa Ang lakas niya Natalo niya ang gabunang yun kagabi Hindi ko nga alam na aswang ako Aling Paging. Oras na po para malaman mo ang totoo mong pagkatao. Hindi ka lang kasi aswang. Kalahating diwata ka rin. Kaya kami sinuwerte ng lolo mo sa buhay. Dahil yun sa'yo. Hindi lang pala ako aswang. Diwata din pala ako Lola. Teka, paano mo nalaman yun? Nagpakita sa akin ng kapatid ng ina mo po. Si Floraya Siya ang nagbibigay swerte at gumagabay sa amin at sa'yo. May tiya pala akong diwata. Saan ko siya makikita Lola? Gusto ko siyang makita. Sa kakahuyan po. Ang totoo, nakita mo na siya nun pa. Nawala ka kasi sa kakahuyan. Nang makita ka namin, kausap mo na siya. Siya din na nagsabi sa amin ng lahat. Pero ngayon, na alam mo na ang pagkatao mo, mas maiging puntahan mo na lang siya. Apo Lola? Lolo, pupuntahan ko po siya. Pero apo, ilihim mo sana ang totoo mong pagkatao. Maring Paging, maaari ba akong makiusap sa'yo? Na kung ano man ang narinig mo, ay sa atin na lang. Walang problema Mare. Kahit kasi sabihin ko pa sa iba, wala din namang maniniwala sa akin. Iniiwasan nga ako ng mga tao dito. Ayos lang yun Lola. Hindi naman masayang si Aling Paging. Talaga namang hindi ako Diyosmosa. Ikaw talaga Diwa Biro lang po Aling Paging, pero salamat po sa pagliligtas sa amin ni Lola. Kung hindi po dahil sa inyo, baka may nangyari na po sa amin ng lola ko. Wala yon. Ikaw nga ang nagligtas sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, baka may nangyari ng masama sa akin. Hindi Mare. Kung hindi ka dumating, baka napahamak na kami ni Diwa Kaya tanggapin mo sana ang pasasalamat namin sa'yo. Nagwika naman si Lolo Peryong na tama umano ang maglola. Bilang pasasalamat umano kay Aling Paging, ay pwede siyang humingi sa kanila ng mga manok para kainin ito sa oras na sumpungin ito ng pagiging aswang para hindi na ito bumili pa. Sige, maraming salamat kung ganoon. Matapos makapag-usap at magpasalamat sila kay Aling Paging, ay umalis na ito para umuwi kaya naman naiwan ng mag-abuelo. Samantala sa kalaban naman nila na si Horaya, ay nagtaka ito kung bakit hindi na nakabalik ang alagad nitong si Amelia. Bakit hindi na nakabalik si Amelia? Ano nangyari sa isang yon? Bakit bigla na lamang siyang nawala? Wika nito dahil wala itong kaalam-alam na nagawa ng mapatay ang alagad niyang si Amelia ni Diway. Ang anak ni Lunara na kanyang kalaban. Wala din itong mahanap na bangkay ni Amelia dahil niligpit yun ni Floraya para walang may maiwang bakas. Kaya wala talaga itong kaalam-alam sa nangyari sa kanyang alagad. Wisit, ano kaya nangyari doon? Imposible naman na may nakalaban yun at napatay siya nito. Malakas na aswang si Amelia. Kaya may hirapan ng sino man na mapatay siya. Walang nagawa si Horaya kundi ang mag-antay ng balita sa mga alagad nito na inutusan niyang hanapin si Amelia. Samantala, balik kay Diway, pumunta ito sa kakahuyan kung saan ito nawala noon para hanapin at kausapin si Horaya. Nasaan kaya ang bahay ng tiya kong diwata na sinasabi nila lolo at lola? Wala kasi akong matandaan nun. Lumakad lamang ito ng lumakad hanggang sa mapansin ni Diway na parang gumagalaw ang mga halaman sa paligid na tila nagbibigay ng daan sa kanya. Kaya naman sinundan niya ang daanan na kusang humahawi ang mga pananim para magbigay daan sa kanya hanggang sa marating nito ang isang talon. May talon pala tito? Ang ganda. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Hindi ko alam na may talon pala malapit sa amin. Bigla naman na may nagsalita at ito nga ay si Floraya, ang kanyang tiyang diwata. Maligayang pagbabalik aking pamangkin. Ikaw na ba si Floraya? Ang tiya kong diwata na sabi ni Lola? Ang ganda mo naman. Oo, Diway. Ako nga si Floraya. Ang diwata ng kakahuyan at ang kapatid ng ina mong si Lunara. Ang diwata ng buwan. Diwata ng buwan ng nanay ko? Oo. Pero wala na siya ngayon eh. Namatay siya sa kamay ng kalaban. Kulaban po. Oo, Diway. Si Horaya ang huklubang gabunan. Nagawa niyang matalo ang nanay ko na isang diwata. Ibig sabihin, malakas pala siya.
Oo, Diway. Malakas na aswang si Horaya. Pero makakaya mo siyang talunin. Paano naman po? Hindi nga siya nagawang matalo ng nanay kong Diwata. Yun ay hindi buo ang lakas ni Lunara, Diway. Isang malaking pagkakamali kasi ang umibig kami mga diwata sa mga tao. At lalong-lalo na sa aswang, kagaya ng nanay mo, na umibig sa tatay mong gabunan. Sa oras kasi na magdalang tao ang isang diwata sa batang may dugong mortal, nagiging tao ang katawan namin. At nababawasan ng sobra ang lakas namin. Kaya sinamantala yun ni Horaya. Inataka niyang nanay at tatay mo nung isinilang ka habang hindi pa bumabalik ang lakas ng iyong ina. At sa kasamaang palad, nagtagumpay nga ito. Sama naman niya. Pinatay niya ang nanay ko. Pero bakit ba siya galit sa nanay ko? Pinagkasundo kasi ang tatay mong silito kay Horaya. Pero nagbago yun nung nagkakilala ang ina mo at ang iyong ama. Kaya galit ito sa iyong ina. At ang isa pang rason, ikaw Diway, gusto ka nilang patayin dahil natatakot sila sa taglay mong lakas na parehong taglay ang liwanag at dilim. Ano? Natatakot sila sa akin? Oo, pamangkin ko. Kaya din kita pinuprotektahan ng palihim para itago ang totoo mong pagkatao sa iba. At pasensya na kung hindi ako basta kaagad nagpakilala sa'yo. Dahil para mailayo ko din sa mga mata ng mga kalaban na nag-aabang din ng kilos mo. Teo, di ba? Malakas kang diwata. Bakit hindi mo ipagiganti ang nanay ko? Gustong gusto kong gawin yon. Pero mas maigi na ikaw ang gumante para sa mga magulang mo, Diway. Susuportahan kita. Hindi na ako papayag na walang gagawin ngayon. Gamitin mo ang punyal ng iyong ina para labanan ng mga kalaban. Punyal pala ito ng nanay ko? Oo, Diway. Ang punyal ng buwan. Gamitin mo dahil bilang anak ni Lunara, makakaya mong gamitin ang buong lakas niya, Diway. Pinagmasdan ni Diway ang punyal at itinaas ito at nag-orasyon. Punyal ni Lunara? Sa kamay ko, magliwanag ka. Nagliwanag ito at lahat ng mga hayop sa paligid ay nagsilapitan sa kanila mula sa talon. Hindi nga ako nagkakamali. Makakaya mong ilabas ang lakas ng punyal ng iyong ina, Diway. Gagamitin ko ang kakayahan ko at ang punyal na ibinigay sa akin ng aking ina para talunin ng mga kalabang pumatay sa kanya. Magbabayad sila sa akin. Wika nito habang hawak ang nagliliwanag na punyal. Matapos makausap si Floraya ay umuwi na si Diway. At dito ay sinabi niya sa kanyang mga abuelo ang lahat. Kaya nag-alala din si Lola Pepay at Lolo Peryong na may kakaharapin pala itong panganib. Apo, mag-iingat ka palagi. Opo kayo mag-alala, Lola. Lolo, malakas po ako. Mag-iingat po ako palagi. Kaya kayo din po, mag-ingat din po sana. Tumango naman ang dalawang matanda at niyakap ang kanilang apo dahil kahit nalaman na nito ang totoo ay hindi man lang nagbago ang pagtingin nila sa kanya. Kaya nagpapasalamat sila dito dahil parang nabunutan na din sila ng tinik sa isipin na baka magbago ito kung sakaling malaman nito ang totoo niyang pagkatao. Kinabukasan ay may pasok na kaya naghanda na si Diway upang pumasok ng eskwelahan. At pagdating niya ay andun na si Nay na nakaupo kaya naman naupo na rin siya. Magandang umaga, Diway Pasaway. Ano ka, Nena? Hindi kaya ako pasaway? Biro lang, Diway. Pero papasok kaya si Ma'am Ruby ngayon? Hindi ko alam. Mag-intay na lang tayo. Naghintay nga sila at maya-maya ay pumasok nga ang kanilang gurong si Ruby kahit may mga marka pa ito ng mga sugat na gawa ng bulutong. Magandang umaga mga bata. Pasensya na ha. Wala tayong pasok nung nakaraan. Masama kasi ang pakiramdam ko eh. Pero okay na ako ngayon kaya balik na ulit tayo. Pero bago tayo mag-umpisa, maipapakilala muna ako sa inyo bago niyong kaklase. Inday, halika na rito. Natuwa naman si Nena at Diway nang pumasok si Inday na naka-uniforme na. Mga bata, siya ang bago niyong kaklase, si Inday. Kaya maging mabait kayo sa kanya ha. Tumango naman silang lahat at tinawag pa ni Nena at Diway si Inday na doon na maupo sa kanilang tabi. Dito ka na sa amin, Inday, oh. Oh, umupo ka na dun, Inday. Mag-uumpisa na tayo. Naupo na nga ang batang si Inday at nag-umpisa na ang kanilang klase. Pero habang nagtuturo ang kanilang guro, ramdam ni Diway ang masamang presensya sa paligid. Pero hinayaan na lang muna niya ito. Lumipas ang ilang oras, natapos ang kanilang pang-umagang klase. At dito ay pumunta na sila sa kantina upang kumain ng kanilang pananghalian. Sama ka sa amin, Inday. Oo nga,
kain tayo sa kantina, Inday. Tumango naman ito at lumakad na ang tatlo. Pagdating nila roon, andun ang kanilang principal na si Marimar. Mga bata, kakain na ba kayo? Hindi po. Mag-e-exam po kami dito. Kita niyo ng kantin po ito, Miss Marimar, diba? Syempre, kakain po kami. Oo nga, ang labo ng principal natin na magtanungan ni DY. Pangit kasi siya na yun eh. Ano namang kinalaman nun sa tanong ko? Ang bihirang bata itong si Diway, napakamaldita. Ano kayang meron sa batang to at may nararamdaman akong kakaiba? Pati na din sa bago na to, ay kakaiba din sa kanya. Itong sinena lang sa kanilang normal. Kailangan na malaman ko kung anong kakaiba sa dalawang ito. Kaya, uupuin ko sila sa tabi ko. Kaya naman sasabihan sana ng principal nila na si Marimar na doon na sila maupo sa mesa nito. Pero biglang tinawag sila ng guro nila na si Ruby. Sige, kung kakain na kayo, dito na lang kayo umupo. Diway, dito oh. Samahan niyo ako rito. Sige po, Ma'am Ruby. Nena, Inday, dun tayo kay Ma'am Ruby kasi maganda siya. Hindi kagaya ng principal natin na pangit. Oo nga, kakawalang gana pa naman pag pangit ang kaharap mong kumain. Kaya sige na, tara na Diway. Inday. Lumakad na nga ang tatlong bata papalayo sa kanilang principal. Kaya naman nainis lalo ito. Bihirang mga bata itong si Diway. Nilaik pa ako. Pati itong sinay na nakikisali na din. Ang visit na Ruby na yun. Tinawag pa talaga sila. Hindi pa namatay sa kulam ko. Pero hindi bale. Marami pa naman pagkakataon. Uunahin ko na lang muna ang bagong estudyante. Hinayaan na muna ng kanilang principal ang tatlong bata. Lingid sa kanyang kaalaman ay may alam na si Diway na siya ang kumulam sa guro nila. Balik naman sa tatlo ay lumapit na nga sila sa kanilang guro. Ano sabi sa inyo ng principal natin? O sabi niya, dun daw kami kakain sa mesa niya. Pero tinanggihan naman siya, ma'am. Kasi nakakawalang gana pagpangat ang kaharap mong kumain. Nga, Diway. Tama ka. Dito na lang kami sa inyo, Ma'am Ruby. Ganun ba? Nakakatuwa naman kayo. Sige na, kumain na tayo. Nilabas na nila ang mga baon nilang pagkain at nakita nilang sardinas lang ang ulam ni Inday. Kaya naman binigyan siya nila Diway at Nena ng mga ulam nila. Kuha ka dito, Inday, oh. May pritong baboy. Eto dun sa akin, may itlog ako dito at prito na isda. Natuwa naman si Ruby kina Diway at Nena. Bagamat minsan, mga makukulit, pero mababait namang mga bata. Kaya naman kumain na nga silang apat nang tumayo si Diway. Oh, Diway, saan ka pupunta? Kukuha ng may inom, ma'am. Sige. Kaya naman lumapit na si Diway sa tendera ng kantina. Aling Guada, pakuha nga ako ng 4 na soft drinks at panghimagas na din po na leche flan. 4 din po. Aba, ang dami naman. Sino magbabayad niyan, Diway? Wala ka naman yatang pera dyan. Hindi pwede ang utang dito. Yung principal po natin. Sigurado ka ba? Apo, sandali. Lalapitan ko po siya para kumaway sa inyo, ha? Nilapitan nga ni Diway ang kanilang principal na kumakain mag-isa. Miss Marimar, gusto niyo po ng soft drinks at panghimagas? Ililibre ko po kayo. O sige ba? Maraming salamat. Sumanyas po muna kayo dun kay Aling Guada. Ayaw maniwala sa akin na gusto niya po. Tumingin nga ito kay Aling Guada at kumaway-kaway pa na sumenyas pa ito ng approve. Kaya naman bumalik na muli si Diway sa tindera. Ano, Aling Guada? Naniniwala na po ba kayo? Oo, naniniwala na ako. Sige na. Ihahanda ko na. Inunang dala ni Diway ang kanilang principal at bumalik na ito sa kanilang mesa. Kasama naman si Aling Guada, dala ang soft drinks at ang panghimagas. Ayun, i-celebrate natin ang unang araw ng pagpasok ng Inday. Ang dami naman yan. Libre mo ba yan, Diway? Ngunit hindi na nagsalita si Diway at kumain na lamang ito. Kaya kumain na lamang din silang tatlo. Lumipas ang ilang sandali ay natapos na rin silang kumain. Maraming salamat. Nabusog ako din, ah. Ako din, Diway. Marami ba namang nakain nyo eh? Tapos may panghimagas pa at may soft drinks pa. Nga po, parang gusto ko tuloy magbanyo. Alika, samahan mo ako, Nena. Inday. Sige tara, Diway. Umalis na nga ang tatlo at naiwan si Ruby. Parang kinakabahan ako sa tatlong yun ah. Bigla na lang akong iniwan.
Teka, hindi kaya ako ang magbabayad ng kinain namin na panghimagas at soft drinks? Habang kinakabahan si Ruby na baka siya ang magbabayad, ay biglang narinig niya na tumaas ang boses ng kanilang principal na si Marimar habang kausap ang tendera ng kantina na si Aling Guada. Ano? Ako ang magbabayad ng kinuha ni DY? Kumawi pa nga ho kayo at sumenyas ng approve. Kaya wag na ho kayo magdahilan, ma'am. Pagbayad na ho kayo. Principal pa naman kayo dito. Nasa 500 lang naman po lahat. Ano? 500? Pambihirang bata itong si DY Naisahan ako. Hindi bale, babawi din ako sa kanya. Wala na nga nagawa ang kanilang principal, kundi bayaran ang kinuha ni DY na sa kanya pala nakalista. Samantala, balik naman sa 3 bata. DY, sino nagbayad ng kinain natin na panghimagas at soft drinks? Si Ma'am Ruby no? Hindi no, ang principal nating pangit na nagbayad nun. Oo, si Ma'am Marimar na nagbayad. Ang galing mo talaga DY, pati principal natin, nagagawa mong maisahan. Dapat lang yun sa kanya, masama ugali niya. Habang nag-uusap ang 3, ay dumating ang kanilang principal at dito ay tinapik niya ang balikat na Nena at ni DY. Ako bang pinag-uusapan yung 3? Hindi po, Miss Marimar. Ganun ba? Akala ko ako eh. Sige, pumasok na kayo sa silid-aralan nyo. Pumasok na nga ang 3 sa kanilang silid-aralan at maya-maya ay bumalik na din ang kanilang gurong si Ruby. Pero hindi pa man sila nakakapagsimula ng kanilang klase, ay biglang sumama ang pakiramdam ni Nena at nagsuka. Kaya naman agad na alarma si Ruby at mabilis itong nilapitan. Nena, ano nangyayari sa'yo? Namumutla ka. Pinulsuhan ito ni Ruby at dahil may alam ito sa palipad hangin na isang uri ng panlalason, ay naalarma ito. Hindi, may kumulam kay Nena sa pamamagitan ng pagtapik. Ibig sabihin, nasa paaralan lang ang mangkukulam. Wika nito sa isip niya dahil ayaw naman niyang ipaalam sa iba ang nangyari sa kanyang estudyante. Samantala, hinawakan naman ni DY si Nena sa kamay at dito ay may nakita na naman ito sa kanyang balintataw. At ito nga ay ang kanilang principal na siyang may gawa ng kulam kay Nena sa pamamagitan ng pagtapik. Pati siya ibala kulamin nito, yun nga lang ay hindi umubra sa kanya. Kaya naman nagalit na si DY. Sama niya, pati si Nena, bala ka ng kulamin. Magbabayad talaga siya sa akin. DY, anong sinabi mo? May alam ka ba na may gawa nito kay Nena? Apo, hindi lang kay Nena, pati sa inyo ma'am. Pero hindi ko dito sasabihin, mahirap dito. Sige, tulungan niyo akong 2. Dalhin natin si Nena sa klinika. Mga bata, umuwi na muna kayo. Tapos ang klase natin ngayon. May nangyari sa kamag-aral nyo. Binuhat nga ni Ruby ang namumutlang si Nena at dinala ito sa klinika at isinarado ang pinto. DY, Inday, tulungan niyo ako. Nakulam ang kamag-aral nyo. Gamutin muna natin si Nena, saka natin pag-usapan kung sino ang may gawa nito sa kanya. Tinulungan ni DY na ayusin ang higaan ni Nena at kagaya ng nangyari kay Ruby, hinawakan niya si Nena sa kamay. Pero ngayon, alam na niya na may kaya siyang gawin dahil sinabi na ito sa kanya ni Floraya. Nena, gagaling ka, mag-antay ka lang. Nag-orasyon si DY habang hawak ang kamay ni Nena. Inihiling ko sa kakayahan kong taglay, protektahan mo ang kaibigan ko sa masamang gawa ng kaaway. Biglang napaiktad si Nena at napasuka ito ng itim na likido. Samantala sa kanilang principal na umuwi na sa kanila at ginagawa ang ritual ng kulam, ay nagulat ito nang mabasag ang orasyon ng kulam na kay Nena. Hindi. Paano nabasag na naman ang kulam ko? Sinong bumasag ng itim na orasyon ko? Hindi niya alam na si DY ang may gawa noon. Samantala, balik sa kanila, nalaman ni Ruby na humina ang kapit ng kulam kay Nena. Kaya nalaman nito na si DY pala ang may gawa kung bakit siya mabilis na gumaling. DY, paano mo nagawang mapahina ang kulam? Sa susunod ko na ipapaliwanag sa iyo, ma'am. Madali po kayo. Tawagan niyo po si Aling Paring para matanggal ang kulam kay Nena. Sige, hintayin niyo akong 2 dito. Ag na po, ma'am. Ako na po ang gagamot kay Nena. Kaya ko na po siyang gamutin. Nagulat naman si Ruby at DY nang may inilabas na bilog na kulay itim si Inday at kumuha ito ng basong may tubig
At inilagay niya ang bilog na bagay na isa palang mutya ng uling na may kakayahan at tanggalin ang anumang lason, barang o kulam sa isang biktima. Mutya na aking taglay, tanggalin mo ang lasin na gawa ng kaaway. Mutya ng uling, ako'y humihiling. Iligtas mo ang kaibigan ko sa kumukulam sa kanya, nakampi ng dilim. Dito ay nagliwanag ang mutya na nasa baso ng tubig at ipinainom ito ni Inday kay Nena. Inaman mo ito, Nena, para gumaling ka na, kahit konti lang. Uminom nga si Nena sa basong may tubig na nilagyan ni Inday ng mutya ng uling. At dito ay nagulat sila nang bigla itong sumigla na tila ba wala namang nangyari. Samantala kay Marimar naman ay sumabog na ang kanyang altar at nasira ito. Sinong pangas ang gumamot kay Nena? Pati ang altar ko'y nabasag. Mukhang may malakas na albularyo ang kalaban ko. Kailangan ko maghanda. Baka balikan ako ng kung sino mang yun. Galit na nagsisigaw ang mangkukulam na si Marimar dahil nasira ang altar nito sa gitna ng pagwawala nito. Galit na nagsisisigaw ang mangkukulam na si Marimar dahil nasira ang altar nito. At sa gitna ng pagwawala nito ay dumating ang hukluban na si Horaya. Horaya, anong ginagawa mo rito? Gusto ko sanang humingi ng tulong sa iyo, Marimar. Ang mabagsik at malakas na mangkukulam. Pero mukhang may problema ka yata. May bumasag sa kulam ko at pinagaling pambiktima. Mukhang hindi pipitsugin ang kalaban ko. Mukhang tama nga ako ng pinuntahan. Dito huling namata ng alagad kong si Amelia bago siya nawala. Kaya malamang, ang kalaban mo ngayon ay siya rin kinakalaban ni Amelia. Yun sana ang sadya ko sa'yo. Pero mukhang iisa lang tayo ng kalaban ngayon. Kung nga isang kagaya mong huklubang gabunan ang lumapit para humingi ng tulong ko. Ibig sabihin, hindi nga basta-basta ang kalaban. Sige, makikipagtulungan ako sa'yo. Mamayang gabi, samahan mo ko sa kinulam kong bata. Kailangan kong mapatay yun. At nagawa ko ng maaalay sa Diablo ang kaluluwa nun. Kapag hindi ko siya nagawang mapatay, baka kaluluwa ko ang kunan niya. Sige, walang problema. Baka magpakita din doon ang pumatay kay Amelia. Kaya naman nagsanib puwersa ang dalawa. Samantala, balik nga kina Diway ay gumaling na nga ng tuluyan si Nena at sinabi na ni Diway na ang kanilang principal ang mangkukulam na siyang kumulam din kay Ma'am Ruby. Siya pala mangkukulam? Humanda siya. Gagantihan ko siya. Mamaya po, ma'am. Sumama kayo sa amin din tayo sa bahay namin kasi babalikan niya si Nena. Ano? Babalikan ako ng kumulam sa akin, Diway? Nena? Kasi hindi kanya nakuha. Kapag hindi kanya nakuha, buhay niya ang kukunin ng pinag-alayan niya. Pero huwag kang mag-alala, puprotektahan kita. Ako din, Nena. Hindi kita papapayaan. Kung ganon, sige. Sasama ako sa inyo, Diway. Humanda sa akin ng Marimar na yon. Umuwi na nga sila at doon sila dumiretso sa bahay nila Diway. Ipinaliwanag ni Diway sa kanyang lolo at lola ang mga nangyari, kaya nagulat ang mga ito. Pero ganun pa man, ay suportado nila ang kanilang apo. At para hindi mag-alala ang mga magulang ni Nena, ay sinamahan ito nila Lola Felipa at pati na rin ni Ma'am Ruby sa bahay nila upang ipagpaalam na doon na muna ito matutulog kina Diway. At dahil kasama naman ang kanilang guro ay pumayag nga ang mga ito. Maging si Inday ay pinagpaalam din sa kanyang ina pero sumama si Celia sa kanila at doon na din natulog kina Diway upang kahit papaano ay makatulong din ito. Lumipas nga ang mga oras, maaga silang naghapunan at pagkatapos nga ay naghanda na sila. Maya-maya ay nagulat sila Ruby at Inday nang sabay-sabay na makakatulog sina Lola Pepay, Lolo Peryong, Celia at Nena. Nandito na sila mga bata. Nagpakawala na ng pampatulog ang kalaban. Alam ko po, ma'am, pero sinadya kong huwag kontrahin. Kahit kaya ko, mas maigi nang tulog sila Lola at Lola, pati na sila Aling Celia at Nena, para hindi na din sila makasali sa laban. Pareho tayo ng iniisip, Diway, kaya hindi din ako nag-orasyon ng pangantra. Namangha naman si Ruby sa kanyang mga estudyante, pero bigla itong naalerto nang makarinig na ng pag-angil. Kaya naman sumilip ito sa labas at may nakita itong dalawang aswang, isang babae sa gitna ng mga ito. At ito ay ang principal na si Marimar. Alam kong andyan kayo mga bata at ikaw Ruby. Kung ayaw niyong mapahamak, ibigay niyo sa akin si Nena. Walang hiya ka? Ikaw pa lamang kukulam? Ang sama mo? Pati ang estudyante ko kinulam mo pa? Hindi mo makukuha si Nena.
dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko. Ganun ba? Sige, mga alagad, sugurin ang bahay na yan. Mga bata, maganda kayo. Huwag kayong lalabas ng bahay. Wika ni Ruby. Pero pagtingin niya sa dalawa ay wala na ang mga ito. Bukas na ang pintuan at bigla niya na lamang narinig ang atungal ng dalawang aswang. Kaya lumabas din ito at nakita nga niya na nagawa ng masaksak ni Diway ng punyal nito ang isang aswang. At si Inday naman ay nagawa ng matusok ng sibat na bagakay ang isa pa. Ano? Pangit namang principal. Diway? Inday? Paano kayo nakakalaban sa mga aswang? Bigla namang lumitaw si Huraya sa dilim at ito ang sumagot sa tanong ni Marimar. Kung ganon, buhay ka nga. Buhay ang anak ni Lito at Lunara. Ngayon, hindi na ako magtataka kung bakit nagawang matalo si Amelia dahil ikaw ang pumatay sa kanya. Paano mo naman nalaman? Sino ka bang pangit ka? Kampi-kampi talaga ang mga pangit. Pareho ang masisama ang mga ugali at mga kampo ng dilim. Anong pangit? Ako si Huraya. Uraya? Kung ganon, ikaw ang pumatay sa nanay ko. Oo, ako nga. At ako din ang papatay sa'yo, bata. Tinawag ni Huraya ang mga alagad nito na ikinagulat ni Ruby at Inday dahil napakarami nun. Ngayon, katapusan nyo ng lahat. Hindi. Paano may gabunang hukluban dito? Wala kaming laban sa kanila. Sige, mga alagad. Sugod. Mga bata, dali, sa loob ng bahay. Pero hindi gumalaw sina Inday at Diway. Sa halip ay nag-orasyon ang dalawa. Mutya na aking taglay. Pahinain mo ang mga kaaway. Nagliwanag ang mutya ni Inday na siyang sumilaw sa mga alagad ni Huraya at sumunod pa si Diway. Inihiling ko sa punyal kong gamit at sa buwang nasa langit. Bigyan mo ako ng lakas para talunin ang mga pangit. Nagliwanag ang punyal ni Diway at namula ang mga mata nito at nagkaroon ng mga balahibo sa katawan dahil nagising na ang dugong aswang niya. Dito ay pinagtataga niya ng punyal ang mga alagad ni Huraya kaya nagagawa niyang mapatay ang mga ito dahil nga sa bilis niya bilang isang gabunan. Nagising na pala ang dugong aswang niya at pati na rin ang dugong diwata niya. Dali, kumilos ka na Marimar. Ano pang hinihintay mo? Mag-oorasyon sana si Marimar nang may sibat na muntik nang tumama sa kanya at binato yun ni Inday. Ako ang kalabanin mo, pangit. Sinugod siya ni Inday. Samantalang si Ruby naman ay nakikipaglaban na din sa ibang mga alagad ni Huraya hanggang sa dumating din si Aling Paging at nakisali sa laban. Aling Paging, Ma'am Ruby, kakampi po natin si Aling Paging kahit pangit din siya. At nagsalita ang hindi pangit. Ano ka, Aling Paging? Kit po kaya ako. O siya, sige na. Tapusin mo na ang pinuno ng mga kalaban diwa ay. Apo, sige po. Masisinid po. Kaya naman sinugod na ni Diway si Huraya at si Inday naman sa kanilang principal habang kaharap nila Ruby at Aling Paging ang mga aswang na nangihina na dahil sa ginawa ni Inday. Umanda ka sa akin, pangit. Igaganti ko ang nanay ko. Yun ay kung kaya mo ako, bata. Nagbago ng anyo si Huraya at sinugod din si Diway pero nagagawa siyang sabayan ni Diway sa bilis. Paano ako nagawang sabayan ng batang ito sa bilis? Pero lamang pa rin ako sa lakas at sa mga kakampi kaya sasamantalahin ko yun. Sinipa ni Huraya si Diway. Bagamat nagagawa niya itong masangga, ay napapatilapon pa rin ito sa lakas nun kaya naman natumba ito. Ano ka ngayon, bata? Dali mang alagad. Sugurin niyo siyang lahat. Hindi pwedeng mabuhay ang batang ito. Posibleng mas lalakas pa siya kapag lumaki na siya. Biglang gumaling ang atensyon ng mga kalaban kay Diway at susugurin na sana nila ito nang hindi ang mga ito nakagalaw. Nakita na lamang nila Huraya maging ni Marimar kasama ng mga alagad nito ang pagpulupot ng mga ugat ng puno sa mga paa nila at si Floraya ang may gawa noon na lumitaw na. Hindi. Floraya? Ang diwata ng kabundukan? Isang malaking kaparo sana mangyayari sa'yo sa pangingialam mo sa labanan ng mga mortal. Tsaka kung hindi ka na makakalabas sa mundo ng mga diwata at habang buhay ka nang hindi makakatapak sa mundo ng mga tao. Alam ko, Huraya. Pero mas maigi na yon kaysa hindi ko magawang maprotektahan ang aking pamangkin. Kagaya dati na hindi ko nagawang matulungan ng kapatid ko.
Dali, Diway, aking pamangkin. Tapusin mo ang kalaban at ipakita mo kung sino ka. Apo, tiya. Tumayo si Diway at itinaas ang punyal niya na hawak at nag-orasyon. Inihilong ko sa buwan na nasa langit. Dinggin mo ang bata na sa'yo lumalapit. Punyal lang buwan. Ako'y nananawagan. Ipagkaloob mo ang lahas na siyang tatalo sa kalaban. Nagliwanag ang punyal ni Diway. Habang hinihigop nito ang liwanag ng buwan, lumalakas ito ng lumalakas. At sa bawat natatama ang kampo ng dilim na kalaban nila ay nalulusaw. Maging si Marimar at Horaya ay hindi nakaligtas. Dito ay nagawang maalala ni Horaya ang labanan niya mula kay Lunara. At nagawa siyang mapinsala noon. Pero ngayon ay mas malakas na ito. Dahil sa nasisilaw sila, sinamantalayo nila Diway at Inday. Tinusok ni Inday sa puso ang mangkukulam nilang prinsipal, kaya nagawa niya itong mapatay. At dito ay sinugod din ni Diway si Horaya at sinaksak sa puso, dahilan para mapatay niya din ito. Kasama nito ay nagawa ding mapatay nila Ruby at Aling Pageng, ang ibang mga aswang na alagad ng dalawa. Matapos maubos ang mga kalaban, ay lumapit si Diway sa kanyang tiyang Diwata. Salamat sa pagtulong po, tiya. Ako dapat na magpasalamat sa iyo, aking pamangkin, dahil nagawa ko maipaghiganti ang kapatid ko at ang ina mo na hindi ko nagawa noon. Totoo ba ang sinabi ng pangit na aswang na yun, tiya? Na hindi ka na makakabalik sa mundo ng mga tao? Oo, Diway, dahil yun ang kaparusahan ko. Pero wag kang malungkot, magkikita pa rin naman tayo. Hindi nga ako makakapunta sa mundo ng mga tao. Pero pwede mo naman akong bisitahin sa mundo namin. Kung saan ilang ulit ka na nakapunta. Oo? Nakapunta? Ang talon kung saan tayo nag-usap, Diway. Hindi na yun parte ng mundo ng mga tao. At mundo na naming mga diwata yon. Dahil kalahating diwata ka ay pwede kang pumasok sa lagusan papunta ron. Kaya hanapin mo ako, Diway. Paano? Hanggang sa muli. Aking cute na pamangkin. At naglaho na nga si Floraya. Kasabay noon, nilamon na ng mga ugat ng puno ang mga bangkay ng mga aswang kaya walang bakas na natira. Nag-apira naman si Inday at Diway dahil nagawa nila magtagumpay. Maging si Aling Paging at Ruby ay natuwa rin. At nagdesisyon ng apat na wag nang ipaalam sa mga kasama ang nangyari at ilihim na lamang yon. Kaya naman kinabukasan ay tila ba wala lang nangyari at sinabi ni Ruby na wala namang may nangyari at si Diway at Inday naman ay nagkunwari na wala ding alam at natulog lamang ang mga ito. Pero alam ng dalawang matanda na may nangyari dahil kilala nila ang kanilang apong si Diway. Pero hindi na lamang nila ito inusisa pa. Dumaan ang mga araw, naging tahimik ang lugar nila Diway at paminsan-minsan ay dumadalaw ito sa kanyang tiya na isang diwata at si Diway na din ang siyang tagabantay ng kanilang lugar kasama si Inday laban sa mga kampo ng dilim. Dito ko na po tatapusin ang kwento ni Diway, ang diwatang pasaway. Sana po ay magustuhan po ninyong lahat. Maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat.